Habang gumagamit ng computer bigla niyang nadiskubre ang isang lihim sa computer ng kanyang asawa. Isang serye ng mga sensitibong video ang lumitaw na dahilan para mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis na binura ni Marie ang mga salita tungkol sa kanyang asawa sa kanyang personal na blog. Ang dating huwarang lalaki ay naging isang manyakis na ngayon. Sa mga oras na yon, wala siyang kaalam-alam at patuloy na masipag na nagtatrabaho sa istasyon ng TV. Mukhang seryoso siya, pero habang nakikipag-usap ay unti-unti siyang lumalapit sa isang dalagang babae. Sa oras na yon, may tumawag na isang taong nagngangalang Kun. Tila may problema siyang kailangang malutas. Hindi nagtagal, umuwi na si Nakgo. Nagulat siya sa tingin ng kanyang asawa. Nang makita ang mapanuyang kilos nito sa kanya, tinanong niya kung nasa menopause na ba ito. Tinanong naman siya ni Marie kung siya ba'y nasa pagbibinata pa dahil puno ng malalaswang bagay ang kanyang computer. Gayunman, matalino na ipinaliwanag ni Nakgo na ang lahat ng ito ay materyal para sa isang programang kanyang hino-host. Ang paksa ng programa ay tungkol sa mga kabataang nalulong sa pornografiya. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo. Naramdaman ni Nakgo na hindi na niya kayang mamuhay kasama si Marie. Inisip pa niya na mali sila mula pa sa simula nang sila'y magsama, kaya humingi siya ng diborsyo. Sumagot si Marie na dati niyang sinabi na hindi siya mabubuhay nang wala ito. Tumugon si Nakgo na lasing siya noon. Ang lalaking lasing na nagsabing mahal ka ay gusto lang makipagtalik sa'yo. Nalunod si Marie sa kanyang mga alaala matapos marinig ang mga salitang ito. Noon, nung bata pa sila, masaya sila tuwing naghahalikan, pero ngayon tuwing nakikita ni Marie si Nakgo, nasusuklam na lang siya. Matapos marinig ang walang tigil na reklamo ng asawa, napagpasyahan niyang magdiborsyo. Tumayo si Marie at sinabi sa kanyang asawa na dating manlalaro siya ng volleyball. Pagkatapos ay ginamit niya ang ulo ng asawa bilang volleyball para hampasin ito. Nang araw ding iyon, binalak ni Marie na pumunta sa opisina ng abogado para sa konsultasyon sa diborsyo. Habang papasok na si Marie, nalaman ito ng kanyang ina at hinila siya pauwi. Ipinaliwanag niya na konsulta lang iyon pero pinagsabihan pa rin siya ng ina dahil baka makarating sa ibang tao. Nalungkot si Marie. Sinabi niya na ang problema ay hindi kung nakita ng iba o hindi. Tinanong niya kung bakit hindi man lang siya tinanong ng ina kung bakit siya pumunta doon. Tinanong siya ng ina kung saan siya makakahanap ng asawang kasing buti ni Nakgo. Sinabi pa ng ina na kung wala siya, hindi makakakita si Marie ng ganoong mabuting asawa. Nagalit ng husto si Marie. Tinanong niya ang ina, kanino ka ba pumapanig? Ikaw ba talaga ang tunay kong ina? Nang makita ang inang nagdarasal, sinabi niya na kaarawan niya ngayon pero wala itong pakialam. Lumabas na noong bata si Marie na aksidente ang ama dahil nagmamadali umuwi para sa kaarawan niya. Simula noon, ang kaarawan ni Marie ay anibersaryo rin ng pagkamatay ng kanyang ama. Mula noon, hindi na muling nagdiwang ng kaarawan niya ang kanyang ina. Mabuti na lang at may dalawang matalik na kaibigan si Marie. Sabay nilang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Dahil 34 anyos na siya, wala nang sapat na espasyo ang cake para sa mga kandila. Habang papatayin na ni Marie ang mga kandila, kumanta ang dalawang kaibigan niya para batiin siya. Medyo nahihiya si Marie, kaya agad niyang pinatay ang mga kandila. Tinanong ng kaibigan niya si Marie kung ano ang hiniling niya. Sumagot si Marie na gusto niyang patayin ang isang tao. Akala ng kaibigan niya ay nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay ikinuwento sa kanya ni Marie ang nangyari. Malapit na siyang magdiborsyo. Nag-alok ang kanyang asawa na magdiborsyo. Sinabi niya ito sa kanyang panaginip. Pumayag si Gina na magdiborsyo agad si Marie pero hindi si Hiso. Naisip ni Hiso na mahaba ang buhay at hindi naman mayaman ang asawa ni Marie. Sa kanyang kakayahan, malamang ilang 10 milyon lang ang meron siya at hindi sapat ang halagang iyon para makaupa ng bahay para sa kanya. Kaya iminungkahi ni Hiso na maghiganti si Marie sa asawa niya sa pamamagitan ng pakikipag-affair. Gayunpaman, sinabi ni Marie na hindi nangangaliwa ang kanyang asawa. Tinanong ni Hiso si Marie kung sigurado ba siya. Pinayuhan ni Gina ang lahat na huwag masyadong mag-isip at magpatuloy na lang sa pagkikita. Pagdating nila sa bar, tuluyan nang nagpakawala si Marie. Siya ang naging sentro ng atensyon sa dance floor. Samantala, ang kanyang asawa ay nanlalandit sa isang babaeng nagngangalang Koon. Nalasing si Marie at sumakay ng taxi pauwi. Pagkatapos, napansin niya na parang may nangyayari sa kabilang gusali. Bigla, nakita niya ang isang taong kamukha ng kanyang asawa na tumatakbo. Sa oras na yon, may isang babaeng tumakbo para kausapin siya. Medyo naginala si Marie dahil parang nakita na niya ang babaeng ito dati. Bigla, lumabas ang bombero at inanunsyo na hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, pwede nang umuwi ang lahat. Habang pinapanood ang babaeng umalis, biglang naalala ni Marie na nasa kabilang gusali ito. Pinaghihinalaan niya na ang lalaki ay ang kanyang asawa. Naglalakad si Marie papunta sa bahay nang biglang tumawag sa kanya ang kanyang asawa. Habang iniisip niya ito, lalo niyang naramdaman na may kakaiba. Nakita niya nagusot ang damit ng kanyang asawa. Nakabukas pa nga ang zipper niya. Kinaumagahan, tinanong ni Marie kung may kabit si Nakgo pero hindi niya ito inamin. Sinabi niyang nakita niya itong lumabas ng gusali sa kabilang kalsada. Hindi pa nga niya naisip ang zipper niya. Galit niyang sinabi na huwag siyang sisihin. Galit siyang kumuha ng gatas mula sa refrigerator para inumin. Mahinahon niyang pinaalalahanan na expired na ang gatas. Mabilis siyang tumakbo sa lababo para iluwa ang gatas. Sinabi niyang hindi naman siya mamamatay sa kaunting inumin. Nang marinig ito, lalo siyang nagalit. Agad niyang ibinigay ang karton ng gatas at sinabihang inumin niya. Nang mga sandaling iyon, tumunog ang telepono niya at gusto niyang agawin ito. Nag-agawan sila pero nakuha niya pabalik ang telepono.
Nagtataka siya kung sino ang nag-text sa kanya ng ganong kaaga. Hindi niya itinago at sinabing galing ito sa kanyang girlfriend. Nagsimula silang mag-away ng walang tigil. Nakita ni Nakgo ang reaksyon ni Marie at inisip na nagsiselos siya at mahal pa rin siya. Agad niyang itinanggi ito. Sinabi ni Nakgo na nasusuklam siya kapag tinitingnan niya si Marie. Nang makita niya ang kalungkutan nito, hindi niya namalayan na uminom siya ng isang subo ng expired na gatas. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo at isinuka ang gatas. Inisip niya na mag-expire ang pag-ibig tulad ng karton ng gatas na ito. Tumalikod siya at nag-alok ng diborsyo. Nagulat si Nakgo. Nang lumabas si Marie sa opisina ng abogado, bumulong siya ng mga salitang, ebidensya, at kahon ni Pandora. Ang abogado ni Marie ay may higit sa 40 taong karanasan sa propesyon. Naramdaman niya na ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kliyente na tulad ni Marie. Gayunpaman, nang tanungin siya ng katulong, hindi siya nagpaliwanag ng detalyado. Kasabay nito, tinawagan ni Marie si Gina para humingi ng tulong. Hinikayat ni Gina si Marie na sabihin lamang ang kanyang kahilingan. Nagbiro pa si Gina na tutuparin niya ang lahat ng kahilingan ni Marie maliban sa pagpatay. Gayunpaman, nang marinig ni Gina ang sinabi ni Marie, labis siyang nagulat. Tinanong pa ni Gina si Marie kung baliw ba siya. Nang umuwi si Marie, kumuha siya ng binoculars at tumingin sa kabilang gusali. Sigurado siya na ang babae sa kabilang gusali ay kabit ng kanyang asawa. Mukhang naghahanap si Marie ng ebidensya ng pambababae ng kanyang asawa. Habang nagmamasid gamit ang binoculars, bigla siyang nakakita ng nakakagulat na eksena. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng lalaki sa babae. Agad siyang pumunta sa floor ng kabilang gusali para tumulong. Hindi niya nakalimutang tumawag ng tulong. Nang tumakbo palabas ang babae, tinanong ni Marie kung ayos lang siya. Pero hinila si Marie palayo ng babae. Tapos tumigil ang babae, tiningnan si Marie at biglang tumawa ng malakas. Nagmamadali pala si Marie at nagsuot ng magkaibang sapatos. Pumunta sila sa isang bar para mag-usap. Ang dalagang lumapit ay si Goyon. Pinaghihinalaan pala siya ng asawa na may karelasyon at binugbog siya. Gusto ni Marie itanong kung kilala niya si Nakgo. Nang marinig ito, agad tinakpan ni Goyon ang kanyang bibig. Inamin niya ng diretsyon na gusto niya ang lalaking ito. Malakas na sinabi ni Marie na may asawa na ang lalaking ito. Gayunpaman, sinabi ni Goyon na okay lang siya. Labis na ikinagulat ni Marie ang katapangan ni Goyon kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mabilis na sinabi ni Marie na hindi ito maganda. Ipinaliwanag ni Goyon na hindi niya gusto si Nakgo dahil may asawa na ito. Nagustuhan niya siya para sa kung sino siya. Nang marinig ito, tumawa si Marie ng sarkastiko. Akala ni Marie bata pa si Goyon kaya naakit siya nito. Sa totoo lang, isa siyang baliw na manyak. Mabilis na tinakpan ni Goyon ang kanyang mga tainga at sinabing ayaw niyang makinig. Inisip pa niya na wala pang naintindihan si Marie tungkol kay Nakgo. Nang marinig iyon, nanunuya si Marie at sinabing siya ang asawa nito. Gayunpaman, bahagyang umiti si Goyon at sinabing alam niya ito. Tapos walang hiyang sinabi na gusto niyang magpatuloy na magkagusto sa asawa ni Marie dahil fan siya ni MC Nakgo. Nahihiya si Marie at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Goyon ng isang napakahalagang tanong. Kung galit na galit si Marie sa kanyang asawa, bakit pa rin siya nakatira sa kanya? Pagkatapos ay dinala ni Marie si Goyon sa bahay. Nagpasalamat si Goyon sa kanya at niyakap si Marie. Sa kabutihan ng kanyang puso, inanyayahan ni Marie si Goyon sa kanyang bahay. Sinabi rin ni Marie kay Goyon na tawagan ako kung may mangyari. Pagkaalis ni Marie, naisip ni Goyon na napakabait talaga ng babaeng ito. Sa parehong oras, dumating si Nakgo sa hotel. Naglagay siya ng lipstick sa elevator at pumasok sa isang silid. Matapos tumingin sa paligid, kumatok siya sa pinto. Samantala, umuwi si Marie para tingnan ang Instagram ni Goyon. Umaasa siyang makahanap ng bagong mga pahiwatig. Nalaman niya nakakapag-post lang ni Goyon ng bago sa Instagram. Agad na dinilatan ni Marie ang kanyang mga mata para tingnan ito. Mukhang nakahanap siya ng ebidensya. Kaya, napagpasyahan niyang makipagkita sa isang tao. Bago yon, nalulunod pa rin si Nakgo sa kaligayahan kasama ang maganda. Kinunan ni Goyon ang sarili habang nag-check-in sa hotel kasama siya. Ito ang larawang na-post sa Instagram na nakita ni Marie. Hindi pa alam ni Nakgo na malapit na siyang harapin ang malaking iskandalo. Masaya niyang sinabi kay Goyon na pumayag na magdiborsyo ang kanyang asawa. Ngunit, naging mainit na usapin sa Instagram ang mga larawang kinuha ni Goyon. Pinag-uusapan ng mga staff ng TV station kung sino ang lalaki sa bintana ng hotel. Kasabay nito, nakatanggap din ng pagbabanta ang telepono ni Nakgo. Hiniling ng kabilang partido na magbayad siya ng 100 milyong won, kung hindi, mas nakakagulat na impormasyon ang ilalabas sa publiko. Habang galit na galit siya, nakatanggap pa siya ng mas masamang balita. Tinanggal siya sa crew. Nasa subway si Marie. Nakakita siya ng magkasintahan na naglalambing at nakaramdam siya ng hindi komportable. Sa oras na yon, nag-vibrate din ang mga telepono ng dalawang tao. Nagulat si Marie nang malaman niyang kasal na pala ang dalawang taong iyon. Pagkatapos ay narinig niya ang dalawang pasahero na nag-uusap tungkol kay Nakgo. Binuksan niya ang kanyang telepono para tingnan ang balita at mumiti ng may kasiyahan. Sa oras na yon, nagmaneho si Nakgo papunta sa istasyon ng TV. Agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Tinanong siya ng mga reporter kung totoo bang may kabit siya. Hindi inaasahan, inihayag ni Nakgo na iiwan niya ang programa at isusuko ang lahat ng mayroon siya. Inanunsyo rin niya na malapit na siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Pagkasabi niya nito, umalis siya sakay ng kanyang kotse. Agad na naging mainit na usapin sa internet ang interview na ito.
Nang umuwi si Nakgyu, lumuhod siya sa harap ni Marie at nagmakaawa na pumayag sa diborsyo. Nangako siyang tutuparin ang anumang kahilingan niya. Agad namang pumayag si Marie. Pero bigla niyang sinugod ang kanyang asawang traidor na naging dahilan para bumagsak ito. Bumaba si Marie kung saan maraming reporters ang naghihintay. Inanunsyo niya na siya ang asawa ni Nakgyu. Agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Pinagtibay ni Marie na nagtitiwala siya sa asawa at hindi siya magdidiborsyo. Nauna nang kinumpirma ni Marie sa Instagram na si Go Eun ang kabit ng kanyang asawa. Lumabas na siya pala ang nagbigay ng impormasyong ito sa mga reporter. Ang nagbabantang mensahe kay Nakgyu na humingi ng 100 milyong won ay galing sa kaibigan niya. Bukod dito, hindi pala para sa diborsyo ang pakikipagkita niya sa abogado kundi para malaman kung paano iwasan ito. Nang tanungin ng reporter kung bakit hindi niya diborsyo ang nanlilinlang na asawa, nagkunwaring umiyak at sinabing mahal niya ang asawa hanggang kamatayan. Nangako silang magsasama hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. Kinabukasan, galit na tinanong ni Nakgyu si Marie kung bakit siya nagbigay ng ganoong pahayag sa media. Gayunman, alam ni Nakgyu na may hawak na kutsilyo sa kusina si Marie. Nagulat siya. Mahinahon na pinunasan ni Marie ang kutsilyo at sinabihan siyang pumunta sa banyo at lumabas para kumain. Habang nag-aahit si Nakgyu, biglang itinulak ni Marie ang kanyang ulo sa lababo. Agad siyang lumaban. Habang pinatutuyo niya ang buhok, kinuha ni Marie ang kordon at binalot ito sa lig niya ng ilang beses. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang kordon ng husto kaya namula ang mukha nito sa sakit. Sa sandaling iyon, nagising siya at napagtanto na ilusyon lang pala ang lahat. Tahimik niyang sinabi sa sarili na maging matyaga. Nakita ni Nakgyu si Marie sa likod niya at nagulat na tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pinilit mumiti ni Marie at sinabing wala siyang ginawa, tinawag lang siya para kumain. Nagulat siya sa masarap na almusal. Natakot siyang baka lason nito kaya nagpalit siya ng lugaw sa babae. Patuloy na kinuwestiyon ni Nakgyu ang pahayag ni Marie sa media dahil malinaw na pumayag siyang makipaghiwalay noong huli silang nagkita. Sinabi niyang pinag-isipan niya ulit ang lahat. Sinabi niyang mahal pa rin niya si Nakgyu. Sabay nito, gumawa siya ng puso gamit ang kanyang mga daliri para ipakita ang kanyang damdamin para sa kanya. Nasuklam si Nakgyu. Inamin niyang si Go Eun ang tunay niyang mahal. Pero hindi ito ininda ni Marie. Sinabi lang niya na kumain siya ng marami dahil baka ito na ang huling kain niya. Bigla naramdaman ni Nakgyu na may mali. Nakakita siya ng hipon sa mangkok kaya agad siyang tumayo para magsuka. Pagkatapos, nakita niya ang alimango sa mangkok. Lumabas na allergic pala siya sa seafood. Naghanap siya agad ng gamot pero nasa kamay ni Marie ang gamot sa allergy kaya nagsimula silang magtakbuhan sa bahay. Kinuha ni Nakgyu ang basag na mangkok at tinakot si Marie. At dahil doon, may isang unan na nasira. Natapon din ang gamot. Gayunpaman, ang sumunod ay isang nakakapagod na paglilinis. Habang naglilinis si Marie, natuklasan niya na may nag-unlock ng password ng bahay at pumasok. Napagkamalan ng mga taong dumating si Marie na isang katulong. Isang babaeng may edad ang nagdala ng bagong kasal na mag-asawa para makita ang bahay. Habang nag-uusap sila, natuklasan ni Marie na balak ibenta ng kanyang asawa ang bahay. Siyempre, hindi niya maaaring payagan ito. Sinabi ni Marie na maganda ang bahay pero masama ang feng shui nito. Kaninang umaga, nag-away ang may-ari at ang kanyang asawa. Lumilipad ang mga balahibo ng manok sa lahat ng dako kaya kailangan niyang maglinis. Hinila rin niya ang asawa sa bintana at itinuro na maganda ang tanawin dito. May babaeng nakatira sa kabilang bahay na naglalakad ng hubad araw-araw. Pagkatapos, kumuha si Marie ng maliit na kutsilyo at gumawa ng baliw na pagtatanghal. Pinatunayan niya sa mga taong ito na hindi maganda ang feng shui ng bahay. Natakot ang buong grupo at tumakbo palayo. Sa sobrang galit, naghagis si Marie ng maliit na kutsilyo at tinamaan ang mukha ni Nakgyu sa larawan. Samantala, ginagamot pa rin si Nakgyu para sa kanyang alerhiya. Gusto pa ng direktor ng kanyang istasyon ng radyo na magbitiw siya dahil sinabi niya sa harap ng mga reporter na mahal niya ang kanyang kabit. Nagalit si Nakgyu at sinabing masyadong tradisyonal ang mga tao. Hindi krimen ang pag-ibig. Nang mga oras na yon, nagbihis si Marie at pumunta sa bahay ng kabit ng kanyang asawa. Pero masayang hinila ni Go Eun si Marie papasok sa bahay. Direktang sinabi ni Marie na may asawa na si Go Eun pero nakikipagrelasyon siya sa lalaking may asawa at mga anak na. Hindi maintindihan ni Marie ang iniisip niya. Sinabi ni Go Eun na hindi niya asawa ang lalaki, matagal lang silang nagsama. Sinabi rin ni Go Eun kay Marie na hinahangaan kita dahil nakilala at napangasawa mo ang mabuting lalaki tulad ni Nakgyu. Nang marinig ito, tinanong ni Marie kung gusto niya talaga si Nakgyu. Agad sinabi ni Go Eun na matalino at nakakatawa si Nakgyu. Bukod pa rito, kahit sikat siya, hindi siya mayabang. Hindi alam ni Marie kung ano ang sasabihin. Tinanong ni Marie kung hinihintay ba ni Go Eun na magdiborsyo sila para mapakasalan si Nakgyu. Ipinaliwanag ni Go Eun na siya ay taong namumuhay ng walang kasal. Sinabi pa ni Go Eun na panatilihin ang kasal at sapat na ang pagmamahal niya kay Nakgyu. Lalo pang nabigla si Marie nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tinanong din ni Go Eun kung pwede silang mamuhay ng hiwalay. Ikinuwento pa niya ang araw na una niyang nakilala si Nakgyu. Noong araw na yon, umuulan. Nagpropose si Go Eun na makipaghiwalay sa kasintahang kasama niya sa bahay. Tinanong siya ng kanyang nobyo kung may kabit ba siya. Tumakbo siya palabas at mabilis na nagtago sa kotse ni Nakgyu para iwasan ang nobyo niya. Sasabihin sana ni Nakgyu ang isang bagay nang mapansin niyang may lalaking sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagnanais na protektahan ang mahinang babaeng ito.
Pabalik sa realidad, umuwi si Nakgo at inilabas ang mga papeles ng diborsyo. Sinabi niya na gusto niyang ibenta ang bahay para sa pera at hatiin ito sa kalahati. Pero may isang kondisyon si Marie na lahat ng kasangkapan sa bahay ay dapat hatiin sa kalahati. Tiningnan ito ni Nakgo at sinabing hindi na kailangan. Napagpasyahan niyang iwan ang lahat para kay Marie. Pero umiling si Marie at sinabing hindi niya kayang magkaroon ng utang na loob sa iba. Pagkasabi nito, kinuha niya ang mga papeles ng diborsyo at pinunit sa harap niya. Tinanong din niya kung gusto ba niyang hatiin ang kanyang katawan sa kalahati. Nakita niya ang maliit na kutsilyo sa larawan at agad na sumigaw. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Nakgo. Sinabi ni Marie na kamukha raw ni Nakgo ang kanyang ama. Nagbiro pa siya na dapat magdiwang sila ng anibersaryo ng kamatayan para sa kanya. Sinabi niya kahit gaano pa siya bantaan, hindi mababago ang isip niya tungkol sa diborsyo. Narinig siya ng kanyang ina at sinampal siya. Hinamon siya nito na banggitin muli ang diborsyo dahil napakaunawa ni Marie. Gustong-gusto ng ina ni Nakgo si Marie. Nagyakap pa ang dalawa sa isa't isa. Pinayuhan din sila ng kanyang ina na mamuhay ng magkasundo. Sa oras na ito, pinuntahan ni Nakgo ang hipag para magtanong tungkol sa legal na bagay. Gayunpaman, tinuring siya ng kapatid na babae bilang isang bastardo lamang. Mali siya at gusto niyang magdemanda muna. Kung mag-file siya ng diborsyo ng ganito, hindi ito tatanggapin. Kung may kabit si Marie tulad niya o inabuso siya, saka lang siya makakapag-file ng diborsyo. Nang marinig ito, nakaramdam ng pag-asa si Nakgo. Gayunpaman, si Marie ay hindi madaling taong pakisamahan. Humingi siya ng payo mula sa isang abogado ng diborsyo. Sinabi ng abogado na ang pagtatapat ng kalaguyo ng kanyang asawa ang pinakamainam na ebidensya. Lumabas na pumunta pala si Marie sa bahay ni Goyon kanina para palihim na i-record ang kanilang pag-uusap. Nang gabing iyon, bumili si Nakgo ng inihaw na pagkain para kay Goyon pero ang kasabay niya sa elevator ay ang boyfriend ni Goyon na kasama niyang nakatira. Agad na naramdaman ni Nakgo na may mali. Pagbukas ni Goyon ng pinto, nakita niya ang kanyang boyfriend at si Nakgo doon. Agad niyang sinigawan si Nakgo na tumakbo palayo. Nang makauwi si Goyon, sinabihan niya si Marie na huwag buksan ang pinto. Lumapit si Marie para tingnan at nakita ang boyfriend ni Goyon sa labas. Galit na binuksan niya ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, tumakbo rin si Goyon na may mukha ng pag-aalala. Natatakot siya na baka bubugin ng boyfriend niya ang lalaking minamahal niya. Itinulak ni Marie si Goyon palayo ng may pagkasuklam. Hindi mahanap ng boyfriend ni Goyon si Nakgo kaya lumapit si Marie at itinuro ang daan. Isinara ni Nakgo ang pinto mula sa loob kaya hindi ito mabuksan ng kasintahan ni Goyon. Agad na lumapit si Marie at ibinigay sa kanya ang susi ng kwarto. Samantala, nasa loob si Nakgo na tumatawag sa pulisya. Biglang pumasok ang lalaki at binugbog siya. Gayunman, may hawak ding sandata si Nakgo kaya gumanti siya. Mahigpit na nag-away ang dalawa. Sa wakas, nakarating silang apat sa himpilan ng pulisya. Nagsimulang magtanong ang pulisya kung sino ang nag-umpisa ng away. Pareho silang nagturo sa isa't isa. Iginiit ni Nakgo na siya ang tumawag sa pulisya dahil pumasok ang taong ito at sinalakay siya. Kaya kumikilos lang siya para ipagtanggol ang sarili. Galit na sinabi ng kasintahan ni Goyon na si Nakgo ang unang humipo sa kanyang babae. Hindi niya mapigilan ang galit at gusto niyang bugbugin ulit si Nakgo. Samantala, niyakap ni Goyon si Nakgo dahil nag-aalala na baka masaktan siya. Nang makita ito, itinulak ni Marie si Goyon palayo at sinabing asawa niya ito. Galit na sinabi ni Goyon sa kanyang boyfriend na nakipaghiwalay na siya. Sinabi ng boyfriend niya na okay pa sila hanggang sa dumating si Nakgo. Sa puntong ito, hindi na nakatiis ang pulis pero galit na hinawakan ni Nakgo ang boyfriend ni Goyon at sinabing, bakit mo sinigawan ang girlfriend ko ng ganyan? Nagbanta ang pulis na kung hindi sila mag-behave ng maayos, ire-report niya ito sa kumpanya nila. Sabay, gusto niyang linawin kung ano talaga ang relasyon nila. Iginiit ni Goyon na siya ang lover ni Nakgo, pero sinabi ni Marie na siya ang asawa ni Nakgo. Sumasakit ang ulo ng pulis nang marinig ito. Sa pagkakataong ito, tumayo si Nakgo para linawin ang sanhi ng insidente. Inihayag niya na nakipaghiwalay na si Goyon sa kanyang nobyo. Bumisita lang siya sa bahay ni Goyon tapos hinabol siya ng dating nobyo ni Goyon. Ang kanyang asawa ang nakasaksi sa insidenteng ito. Napagtanto ng pulis na si Marie ay kapamilya ni Nakgo. Nang marinig ang sinabi ng pulis, labis na nalungkot si Goyon. Inaliw siya ni Nakgo at nangakong diborsyuhin agad ang kanyang asawa. Pagkatapos ay agad niya itong niyakap. Hindi na nakatiis si Marie sa kanilang dalawa, kaya hinampas niya sila ng sapatos sa ulo. Ang aksyon na ito ay tumigil sa lambingan ng magkasintahan. Pagdating sa bahay, hindi pinansin ni Marie si Nakgo. Samantala, hawak ni Nakgo ang binoculars habang tinitingnan si Goyon sa kabila. Gusto niyang magdiborsyo agad para makasama si Goyon. Hindi niya alam na nakatayo si Marie sa likuran niya na galit na galit. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang kinakabahang asawa. Malakas niyang itinulak pababa ang bastardo. Naalala niya na noong araw na siya'y na-ospital, ang kanyang asawa ay may tiket sa pagmamaneho ng mabilis. Sa araw na yon, hindi siya dinala ng kanyang asawa sa ospital. Tinanong niya kung dahil ba ito sa pag-upa niya ng kwarto sa hotel kasama ang kabit niya. Sobrang galit niya na muntik na siyang mawalan ng kontrol at patayin siya. Nakiusap si Nakgo kay Marie na pakawalan siya para makapagpaliwanag. Inilabas niya ang tiket sa pagmamaneho ng mabilis. Agad niyang sinabing na stranded siya sa trapiko noon at hindi nakarating sa oras. Wala rin siyang pasensya noong mga oras na yon. Umaasa siyang hindi na dapat ungkatin pa ang nangyari. Hindi naniwala si Marie na ganoon lang ang lahat.
Tinanong niya kung hindi ba siya pumunta para hanapin si Goyon. Nanumpa si Nakgo na kung ginawa niya yon, parurusahan siya ng langit, ngunit biglang kumidlat. Isinubo ni Marie ang tiket sa mukha niya at sinabihan siyang magsabi ng totoo, pero pinunit na ni Nakgo ito. Kinabukasan, siya ay lumabas. Bago umalis, binigyan niya si Nakgo ng 24 oras para magsabi ng totoo, kung hindi, haharapin niya ito. Sinisi niya ito dahil wala na siyang tiwala sa kanya. Sa punto na ito ng kanilang relasyon, dapat na siyang pumayag sa diborsyo. Subalit, sinabi lang niya na nagsimula na ang countdown. Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Nakgo sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Abogado Kang. Ang abogadong ito ay may 100% na tagumpay sa diborsyo sa loob ng 18 taon. Sinabi ni Nakgo na gusto niyang mabilis na makipaghiwalay para makasama ang kanyang kalaguyo. Dahil siya ang may sala, gusto niyang malaman paano makakuha ng pinakamalaking benepisyo. Tumawa si Abogado Kang at sinabing may paraan siya para masisi ang kabila kahit hindi naman ito ang may sala. Pagkatapos, tinawag ng abogado si Nakgo at ipinaliwanag ang kanyang plano. Samantala, gusto ni Marie na hanapin si Goyon para magtanong tungkol sa araw na yon, pero nakasalubong niya ang nobyo ni Goyon. Sinabi ng boyfriend niya na wala siya sa bahay nitong mga araw, pero sigurado siya na noong gabing na ospital si Marie, magkasama sina Goyon at Nakgo. Hindi pa rin makapaniwala si Marie na ganoon kabastardo ang kanyang asawa. Matibay pa rin ang paninindigan ng boyfriend ni Goyon sa sinabi niya. Naalala ni Marie na malakas ang ulan ng gabing iyon. Nag-isa siyang nakahiga sa sahig na nasasaktan at tinawagan ng asawa para itanong kung bakit hindi pa umuwi, pero sa kabilang linya ay ang walang pasensyang boses ni Nakgo. Sinabi niyang uwi na raw siya sa loob ng 5 minuto. Pero ilang beses na niyang sinabi iyon dati. Wala siyang ibang magagawa kundi subukang bumaba mag-isa gamit ang elevator. Sa sandaling iyon, may itim na kotse na pang-apat na lumabas mula sa kabilang daan. Hindi niya sigurado kung sinakgo iyon dahil bumagsak siya sa sakit. May dugo na dumadaloy pababa. Habang papunta sa emergency room, patuloy siyang nagtatanong sa doktor tungkol sa asawa niya. Kahit nasa operating table na, gusto pa rin niyang malaman kung nasaan ito. Hindi nagpakita si Nakgo hanggang kinabukasan. Habang nakahiga si Marie sa ospital, sinabi lang niya na nahuli siya. Tinanong niya kung okay lang ba si Marie. Masakit ang alaala. Sa oras na ito, sigurado si Marie na umupa ng kwarto ang asawa niya kasama si Goyon at ngayon ay naghihintay si Goyon sa hotel. Sa pagkakataong ito, nag-propose siya sa kanya. Hindi niya pinansin ang chismis ng lahat. Nang marinig ito, naantig si Goyon kaya napaiyak siya. Nang bumalik si Nakgo mula kay Goyon, nagkunwaring nag-aalala si Marie na gutom siya. Sinabi niyang gusto niyang maghanda ng hapunan para sa kanya. Nautal siya na parang may sasabihin, pero bago matapos, pinutol siya ni Marie. Sinabi niyang ipinaliwanag ng direktor na kasama niya ito, pero iginiit ni Nakgo na kasinungalingan iyon. Sinabi niyang kasama niya si Goyon noon, kaya hindi siya nakauwi para dalhin siya sa ospital. Nang marinig iyon, nakatayo lang si Marie at nakatingin sa kanya. Patuloy na ipinaliwanag ni Nakgo na natamaan ni Goyon ang tuhod niya noon at dumudugo ng husto, kaya wala siyang magawa. Hindi na nakatiis si Marie. Ang kasintahan niya ay may pinsala lang sa tuhod habang nanganganib ang buhay ng asawa niya, pero wala siyang pakialam dito. Sinubukan ni Nakgo na pukawin si Marie. Iginiit niya na nagsasabi siya ng totoo. Nadurog ang puso ni Marie. Siguro naramdaman din ni Nakgo na sobrang bigat na ng sitwasyon. Pinayuhan niya itong sampalin siya ng malakas, pero nang tamaan siya, sumigaw siya na sinampal siya ng asawa niya. Hindi pa rin naintindihan ni Marie ang nangyayari. Lumabas na ito pala ay pakana ni Nakgyu. Sinampal niya ito muli. Sinadya niyang bumagsak sa sahig. Tinanong niya kung artista ba ito. Pagkatapos ng tanong na yon, lalo pang lumalala ang pagarte niya. Nagpagulong-gulong siya sa sahig at nagkunwaring nasasaktan. Subalit, sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang telepono. Nakita niyang naka-record mode pa rin ang cellphone. Nagsimula silang mag-agawan sa telepono muli. Nagpagulong-gulong sila sa sahig ng ilang beses. Nang aksidenteng magtama ang kanilang mga mata habang nasa ibabaw si Nakgyu, itinulak niya ito dahil sa hiya. Masakit niyang sinabi na lumabas na siya. Tinanong niya ulit kung pinalayas ba siya nito. Pagkatapos ay nagpakita siya ng labis na masayang ekspresyon. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng abogado ng diborsyo. Ipinaalala sa kanya ng abogado ang ilang mahalagang bagay. Kabilang dito na kahit gaano niya kamuhi ang asawa, hindi niya ito dapat palayasin. Nang maalala niya ito, mabilis siyang gumapang para hilahin siya pabalik. Sa kasamaang palad, nakatakbo na si Nakgyu palabas. Kinabukasan, sinubukan ni Marie na magbayad gamit ang ilang card, ngunit hindi nagtagumpay. Mukhang hinarang ng kanyang asawa ang kanyang card. Sa kanyang pagkalito, nakatanggap siya ng tawag mula sa nobyo ni Koon. Natagpuan niya si Nakgyu at ang lokasyon nito. Nakakagulat, naghahanda na pala ang dalawa para magpakasal. Sa oras na yon, masayang sumasayaw ang dalawa sa kotse, hindi alam na hinahabol na sila ni Marie. Nalaman na may tracking device pala ang kotse na gamit ni Koon. Nagmamaneho si Nakgyu nang marinig niya ang malakas na busina mula sa likuran. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat siya sa nakitang eksena. Sa likuran niya, malakas na sinisigaw ni Marie na ihinto ang kotse. Natakot din si Koon nang makita niya ang eksenang ito. Agad niyang sinabihan si Nakgyu na bilisan ang takbo. Isang matinding habulan ang naganap sa kalye. Pinabilis ni Marie para lampasan sila at hinarang sa gitna ng kalsada. Nakita siya ni Nakgyu na nakatayo roon at mapanghamak na tinapakan ng gas para bumilis. Gayunpaman, hindi natakot si Marie. Hinamon pa niya itong saksakin siya.
Walang gustong sumuko sa kanilang dalawa. Sa mapagpasyang sandali, umiwas si Marie. Nawalan ng kontrol si Nakgu at tumaob ang kotse. Gumapang sina Nakgu at Marie palabas at naglakad patungo sa isa't isa. Pareho silang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nang magising si Nakgu, nasa kama siya ng ospital. Nasa kama sa tabi niya ang kanyang asawa. Sa takot, nakita niyang nag-aalala ito para sa kanya. Pakiramdam niya ay panaginip lang ito. Pumikit siya, umaasang paggising, hindi na niya haharapin ito. Gayunpaman, lumapit siya at halos halikan siya. Dahil sa takot, biglang gumalaw siya. Dahil dito, mas sumakit ang kanyang sugat. Tinulungan ni Marie si Nakgu tumayo pero sobrang sakit nito. Kahit malubha ang sugat, ang una niyang naisip ay ang kasintahan. Hinanap niya ang telepono para tawagan si Kowon pero siya ang tumawag muna. Nang sumagot siya, kinuha ni Marie ang telepono. Tinanong ni Nakgu kung nasaan ito. Sumagot si Marie na ito ay isang liblib at abandonadong ospital. Kaunti lang ang pasyente dito kaya kung may mamatay, walang makakaalam. Sobrang natakot si Nakgu nang marinig ito. Sa oras na yon, dumating ang mga pulis mula sa istasyon para magtanong. Masigasig na dinala ni Marie ang mga inumin para sa kanila. Pareho silang nag-isip na sila ay mga biktima. Habang inakusahan ni Nakgu si Marie bilang salarin, kumilos siya ng napaka-inosente at walang alam. Naisip ng pulis na medyo komplikado ang kaso. Itinuro ni Nakgu si Marie at sinabing nagmaneho siya sa likod niya at sinadyang banggain ang kotse niya ng 2 beses. Tumango si Marie bilang pagsangayon. Sinabi ng pulis na siya ay pinaghihinalaang may tangkang pagpatay. Mukhang kaawa-awa siya. Sinabi niyang may lisensya siya, pero hindi gaanong nagmamaneho, kaya hindi siya sanay, kaya aksidente niyang nabangga ang kotse nito. Talagang kahanga-hanga at kapanipaniwala ang pag-arte ni Marie. Sa huli, napagpasyahan ng pulisya na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at hindi seryosong insidente. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Marie ang pagkakataon para sabihin nakatayo siya sa gitna ng kalsada at sadyang dumiretso ito sa kanya. Nang marinig ito, natakot si Nakgu. Agad niyang sinabi na may dashcam at pwedeng suriin ito, pero sabi ng pulisya na wala raw ang dashcam. Sobrang galit ni Nakgu. Mahinahon na pinaalis ni Marie ang pulis. Pagkatapos, nagpasya si Marie na tawagan ang nobyo ni Kowon. Lumabas na ninakaw pala niya ang dashcam. Nakahiga si Nakgu sa kama at sobrang hindi komportable. Plano lang naman niyang magparehistro ng kasal sa kasintahan niya, pero ngayon kailangan niyang manatili dito ng 2 linggo. Naisip niyang tawagan si Kowon, kaya pilit niyang inabot ang telepono. Nang makita niyang pumasok ang nurse, agad siyang humingi ng tulong. Pero, sabi ng nurse kailangan munang maubos ang IV, kaya hiniling niya na maging masunurin muna ito. Sa sandaling iyon, tumalikod si Marie. Pinuri ng nurse si Marie bilang mabuting asawa dahil kahit siya ay nasugatan din, patuloy pa rin niyang inalagaan ang kanyang asawa. Sinabi ni Marie na nag-aalala lang siya para sa asawa at umaasa na gagaling ito kaagad. Habang nakikipag-usap si Marie sa nurse, sinamantala ni Nakgu ang pagkakataon para isulat ang numero niya sa isang papel. Tinawag niya ang nurse at humingi ng reseta para sa sleeping pills. Sabi niya, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa kanyang pinsala. Pagkatapos, lihim niyang inilagay ang papel sa bulsa ng nurse. Ang kilos na ito ay nagpausisa sa nurse. Binuksan niya ang papel at ipinakita ito sa kanyang mga kasamahan. Agad nilang inakala na isa siyang bastos na nanliligaw sa nurse. Ang totoo, gusto lang pala ni Nakgu na tawagan ng nurse si Kowon, pero akala ng nurse manyakis siya. Nang gabing iyon, nakita ni Nakgu ang isang truck na puno ng mga kalakal. Napagtanto niya na ito na ang kanyang pagkakataon para makatakas. Umakyat siya sa truck, ngunit nang akala niyang nakatakas na, natuklasan siya ng driver. Dahil dito, bumalik siya sa ospital. Maingat pa rin siyang pinunasan ni Marie at binigyan ng gamot. Nag-aalala rin siya na baka masyadong maliwanag ang ilaw at makaapekto sa tulog niya, kaya tinulungan siyang patayin ito. Nakahiga siya sa kama ng ospital at inaalala ang nakaraan. Ang unang babaeng minahal niya ay si Marie. Noong bata pa sila, nagkaroon sila ng anak. Tumakbo siya sa kanyang ina na tumatakbo sa politika at sinabing gusto niyang pakasalan si Marie. Nagwala pa siya sa sahig para pilitin ang ina niyang pumayag. Sinabi rin niya na ang crazy love ang kanyang motto. Sa buhay na ito, dahil lang sa pag-ibig kaya siya naging baliw. Nang marinig ito, medyo naantig si Marie. Lumingon siya para magsabi ng matamis na salita sa lalaking ito, pero tulog na pala siya. Sa totoo lang, hindi alam ni Marie na may ibang kahulugan ang mga salita niya, na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig, at ngayon, dahil kay Goyon siya nabaliw. Kinabukasan, tinulungan ni Marie si Nakgu sa kanyang rehabilitasyon. Tinawag ng nurse si Marie para sumunod sa kanya. Napansin ni Nakgu na ito ay magandang pagkakataon para ipatupad ang kanyang planong pagtakas. Agad siyang nagpilay-pilay papunta sa reception desk at humingi ng tubig sa staff. Sinamantala niya ang pagkakataon para tawagan si Goyon sa landline. Sa kabilang linya, nag-aalala siyang tinanong kung nasaan siya. Nangako siyang darating at ililigtas siya. Pinayuhan niya itong huwag pumunta doon dahil lahat ay kakampi ni Marie. Nagkunwaring hindi narinig ng mga tao sa paligid ang sinabi niya. Lumapit si Marie at aksidenteng natamaan ng tungkod niya. Nagalit siya at gustong suntukin ito pero dahil sa dami ng tao, hindi niya magawa. Ipinagpatuloy ni Nakgu ang kanyang rehabilitasyon. Nang makalayo si Nakgu, natuklasan niyang ganap nang gumaling ang kanyang binti. Nakita ni Marie ang kanyang gulat na ekspresyon at inakala niyang nasasaktan siya. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para magkunwaring mas nasasaktan pa. Ayaw niyang malaman ito na gumaling na ang kanyang binti.
Sinuri siya ng doktor at kinumpirma na walang seryoso, pero iginiit ni Nakgo na resetan siya ng pampatulog dahil sobrang sakit daw kaya hindi siya makatulog. Malinaw na may binabalak siya. Nang gabi, binigyan siya ni Marie ng gamot. Nagpakita rin siya ng pag-aalala at sinabihan siyang uminom ng gamot. Nang gabi, nagising si Nakgo. Lumabas na pinalitan pala niya ang kanyang pampatulog sa kay Marie. Sinamantala niya ang malalim na tulog nito para ituloy ang kanyang planong pagtakas. Nang lumabas si Marie, natuklasan niyang nawala na si Nakgo. Iniwan niya ang kanyang tungkod at tumakas mula sa ospital. May mahinahong mukha, naisip niyang malaya na siya sa wakas. Nang matuklasan ito ni Marie, huli na ang lahat. Huminto si Nakgo sa isang kotse at nakataka sa pagtugis ni Marie. Pagdating ni Marie sa bahay, nakatanggap siya ng pakete mula kay Nakgo. Nang makita yon, naramdaman ni Marie na may mali. Sa sandaling yon, natuklasan niya na nagsasalita si Nakgo sa isang press conference sa TV. Idineklara ni Nakgo na ayaw na niyang manahimik pa. Nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan. Sinabi niya na siya ay biktima ng karahasan sa tahanan. Talagang napakahusay niya sa pag-arte. Naglabas pa siya ng video na ebidensya ng pagbugbog sa kanya ni Marie. Dahil dito, agad na naging masamang babae si Marie sa paningin ng publiko. Pagkatapos ay nagtago si Nakgo sa bahay ni Goyon. Nag-enjoy siya kasama ang kanyang karelasyon. Nalungkot si Goyon nang malaman niyang binugbog siya ng kanyang asawa. Nagkunwari pa siyang nasasaktan para lang alagaan siya. Pagkatapos ay masayang hinabol ng dalawa ang isa't isa sa bahay. Nasa kabilang panig si Marie na may galit na ekspresyon. Nagpadala si Nakgo ng reklamo kay Marie. Inakusahan niya si Marie ng pagmamalupit sa asawa at pagiging paranoid. Sinubukan pa raw niyang patayin siya, ngunit nabigo. Matapos basahin ang demanda, sobrang nagalit siya at nabaliw. Alam ni Marie na si Nakgo ay nasa bahay ni Goyon sa kabilang kalye, kaya gumawa siya ng kilos na parang mangkukulam para takutin siya. Sinubukan ni Nakgo na kumilos ng kalmado. Pumunta si Marie sa parmasya para bumili ng ilang bagay at napagtanto niyang pinagsisismisan siya. Lumabas na ang press conference ni Nakgo kagabi ang dahilan kung bakit siya ang sentro ng kritisismo ng publiko. Sumikat siya pero hindi sa magandang paraan. Natakot siya at tumakbo palabas. Pero sa kalsada, patuloy pa rin siyang pinupunan ng mga tao. Dahil sa press conference, naging mainit din siyang paksa sa Instagram. Lahat ay naawa kay Nakgo, ang kawawa raw na asawa. Samantala, si Marie ay tinawag na masamang babae na nagpadaya sa kanyang mabait na asawa. May ilan pang nagsabi na may sakit sa pag-isip si Marie. Samantala, pinanood ni Nakgo ang balita at tumawa ng malakas. Nagmadali si Marie na kumonsulta sa abogado para humingi ng payo. Sinabi ng abogado na ang labanan ay nakasalalay na sa ebidensya. Kung sino ang mas handa, siya ang may bentaha. Napangiti si Marie dahil napakaganda ng ebidensya niya, kaya nagdala siya ng isang bag ng ebidensya para sa abogado. Samantala, inihanda rin ni Nakgo ang kanyang ebidensya. Isa-isa niyang ipinakita ang ebidensya sa abogado, ngunit napabuntong hininga ito dahil hindi sapat ang kanyang patunay. Samantala, si Marie ay nagpakita ng napakakapal na tumpok ng ebidensya. Sa video, tumigil ang kanyang kotse sa gilid ng kalsada at hinarang ang kotse ni Nakgo at balak siyang salakayin ni Nakgo. Ito ay isang hindi magandang sitwasyon para sa kanya. Sa kabaligtaran, walang kapani-paniwalang ebidensya si Nakgo. Inalis ang dashcam sa kanyang kotse. Gayunpaman, umiti ng tuso ang abogado ni Nakgo at kumuha ng memory card. Napag-alaman na may pangatlong kotse sa oras na yon. Lubhang nagulat si Nakgo. Ang buong proseso ng aksidente ay naitala ng kotseng ito kaya tuwang-tuwa si Nakgo. Agad niyang tinawagan si Marie. Sinabi niya na kung hindi siya magdiborsyo, dapat siyang maghanda na makulong dahil sa tangkang pagpatay. Pagkatapos niyang sabihin yon, nakaramdam siya ng labis na kaligayahan. Sa totoo lang, ayaw ni Marie na magdiborsyo dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Kaso kung magdiborsyo siya, mawawala ang lahat ng mga nagawa niyang pinaghirapan sa nakalipas na 10 taon. Kaya naisip ni Marie na kung maaksidente si Nakgo, kahit hindi siya magdiborsyo, makukuha pa rin niya ang lahat mula karangalan hanggang ari-arian. Kaya't napagpasyahan niyang gumamit ng matinding paraan. Nag-login siya sa website na inirekomenda ng isang manghuhula. Pagkatapos, isinulat niya ang pangalan ni Nakgo dito. Ang website na ito ay puno ng mga taong may parehong hangarin tulad ni Marie. May di mabilang na matagumpay na kaso. Nang araw na yon, bumisita si Marie sa isang babaeng artista. Matagumpay niyang naaksidente ang asawa at doon niya namana ang bilyon-bilyong dolyar na kayamanan nito. Tinanong ng aktres si Marie kung gusto niyang patayin ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Marie ay nagpakita ng pag-aatubili at pagkalito, ngunit mahinahon na sinabi ng aktres na kailangang mamatay ang lahat. Tumutulong lang sila para mapabilis ang pagdating ng araw na yon. Sa sandaling ito, biglang umiti si Marie. Tinanong ng aktres si Marie kung gaano niya kilala ang kanyang asawa. Sinabi niya na ang isang kotse ay may 20,000 bahagi. Kung isa o dalawang bahagi lang ang nawawala, isang malaking aksidente ang mangyayari. Sa mga pahiwatig na ito, naunawaan ni Marie ang kailangan niyang gawin. Kaya pumunta si Marie sa kanyang command center at sinimulan ang kanyang plano. Nang araw na yon, nasa bahay ng kanyang kabit si Nakgo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Marie. Kinabahan siya at sinagot ang telepono. Inasahan niya na ang sagot niya ay diborsyo. Pagkatapos nilang mag-usap, umuwi na si Nakgo. Matagal na siyang hinihintay ni Marie. Medyo natatakot pa rin siya sa kanya. Umupo lang siya nang magsalita ito. Tinanong niya kung dinala ba nito ang selyo. Hindi siya makapaniwalang pumayag na ito sa diborsyo. Sinabi niya na wala siyang ibang mapagpipilian. Ayaw niyang makulong.
Sa totoo lang, si Nakgu ay labis na nababalisa sa loob pero hanggang ngayon, nagkukunwari pa rin siyang mabait sa harap niya. Tinanong niya kung gumaling na ba ito. Gayunpaman, may kondisyon siya para sa diborsyo. Nang marinig ito, nagkunwari siyang mabait ulit. Sinabi niya na papayag siya sa anumang sabihin ito dahil handa na siyang umalis at iwan ang lahat sa kanya. Tinanong niya kung paano hahatiin ang bahay. Nang marinig ito, agad nagbago ang ekspresyon ni Nakgu. Naisip niya na dahil siya ang bumili ng bahay, walang dahilan para ibahagi pa niya ito. Pero sa huli, dahil sa pamimilit nito, napilitan siyang pumayag na hatiin ang ari-arian sa kalahati. Pagkatapos ay inilabas niya ang kasunduan ng diborsyo. Nagpatuloy siya sa pagkukunwaring mabait at tila nag-aalinlangan. Sa totoo lang, natatakot siya na nagkukunwari lang ito. Hindi niya inasahan na nakapirma na pala ito sa kasunduan ng diborsyo. Sa sandaling iyon, napaiyak siya sa emosyon. Pero nang makita niyang umalis ito, lihim niyang ipinakita ang kanyang tuwa sa bakuran. Sumasayaw pa nga siya ng masayang sa gitna ng ulan. Matagal na niyang nahulaan ito. Nang makita niya ang masayang hitsura nila ng kasintahan, naisip niyang parang baril ang binokular. Diretso niya itong itinapat sa bahay sa kabilang dako. Gayunman, mabilis na umalis sina Nakgu at Goyon. Dinala niya ito para sumukat ng mga damit pangkasal. Mabilis din dumating ang araw ng kasal. Sumunod si Marie at natagpuan niya ang lugar ng kasal. Siya at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay nagmadali doon. Nagaganap ang kasal nang may pagpapala ng lahat nang biglang kumislap ang mga ilaw. Nagkatinginan ang lahat na may kakaibang mga mata. Medyo naging kakaiba ang kapaligiran. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng main hall. Tiningnan ni Goyon ang tagpong ito nang may pagkamangha. Dumating na si Marie at ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Nagmadali silang tatlo papunta kay Nakgu. Gusto siyang pigilan ni Goyon, ngunit hinila siya ng dalawang kaibigan ni Marie. Bumagsak ang paputok kay Marie, kaya lalo siyang nasabikan. Si Nakgu sa kabilang panig ay sobrang takot na hindi alam ang gagawin. Nakita lang niya si Marie na naghagis ng kahoy na patpat sa hangin. Sabay nito, gumawa siya ng somersault sa ere. Sa harap ng mga nagulat na mata ng lahat, lumapag siya at nahuli ang patpat ng perpekto. Natakot si Nakgu sa malakas niyang presensya, kaya tumakbo siya sa likod ng pari para magtago. Gusto ni Goyon na tumulong, pero pinigilan siya ng mga kaibigan ni Marie. Tinanong ng mga tagahanga ni Nakgu si Marie kung bakit sinisira niya ang kasal ng iba. Agad na inihayag ni Marie na siya ang asawa ni Nakgu. Nang marinig ito, napilitan ang lahat na tumabi. Hindi na kinaya ng pari ang kawalang hiyaan ni Nakgu. Hinawakan ng pari ang leeg ni Nakgu at itinulak siya sa harap ni Marie. Desperadong binalaan ni Nakgu si Marie na huwag magmalabis, pero ngumiti lang si Marie at umatras. Habang nagmamadali si Marie patungo kay Nakgu, bigla namang nawala ng kuryente sa simbahan. Nagkagulo ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang ilaw. Si Nakgu at ang kanyang mga taga-suporta ay napasubo na. Galit na galit si Nakgu at gusto niyang hanapin si Marie. Samantala, masayang umalis si Marie at ang kanyang dalawang malalapit na kaibigan. Ngunit sa oras na yon, nasira ang kanyang kotse. Nang lumabas sila para tingnan, nakakita sila ng lalaking nagre-repair din ng kotse niya. Mukhang magkakilala pala sila ni Marie. Pagkatapos, sumakay silang tatlo sa kotse ng lalaki. Sa loob ng kotse, nausisa ang dalawang kaibigan ni Marie tungkol sa relasyon nila ng lalaki. Inakala nila na may pagtingin ang dalawa sa isa't isa. Para hindi makaabala sa kanila, humingi sila na bumaba na lang para bigyan sila ng pribadong oras. Samantala, naglalaro sa dalampasigan sina Nakgu at Goyon. Tuwang-tuwa si Goyon habang si Nakgu ay nakaupo ng mag-isa, nakasimangot at nag-isip. Nakaramdam ng kakaiba si Goyon kaya tinanong niya si Nakgu kung ano ang problema. Sinabi ni Nakgu na gusto na niyang umuwi. Sa oras na yon, kumakain si Marie kasama ang lalaking naghatid sa kanya. Nalaman na isa pala siyang reporter. Noon, nagbigay si Marie ng impormasyon tungkol sa pambababae ng kanyang asawa. Ngayon gusto niyang kumuha ng karagdagang detalye tungkol kay Nakgu kaya inimbitahan siya ni Marie. Pero hindi alam ni Marie na ang buong pag-uusap nila ng reporter ay nai-record ng ibang tao. Naalala ni Nakgu ang sinabi sa kanya ng abogado ng diborsyo. Plano niyang umuwi ng maaga para humanap ng paraan para harapin si Marie. Pagdating niya sa bahay, inihagis siya nito sa kama. Ginamit niya ang lakas para sakalin siya. Pero hindi niya inasahan na ikot siya nito at kontrolin siya. Brutal din siyang inatake nito. Kinuha niya ang patpat sa tabi niya at hinampas siya. Dahil sa malakas na hampas, nawalan siya ng malay. Napabuntong hininga siya dahil nakatakas siya sa kamatayan. Habang papatayin na niya ito, muli siyang nakaposas. Sandali siyang nalito, ngunit nagising at napagtanto na panaginip lang iyon. Talagang bumalik na siya. Pagdating niya sa bahay, pinagalitan siya nito dahil sinira niya ang pangako. Akala niya nasa panaginip pa rin siya, kaya sinampal niya ito. Sa sobrang saya, patuloy pa rin siyang sinampal ito. Naamoy pa niya ang kamay nito, ngunit bigla niyang naramdaman na may mali at hindi ito panaginip. Ang hindi malinaw na kilos na ito ay nagpatakot din sa kanya at umatras siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa harapan niya. Akala niya nawala ang mga papeles ng diborsyo at gusto niyang pirmahan muli ito. Agad niyang sinabi na pipirmahan niya anumang oras, pero kahit 100 beses pa, walang silbi kung hindi pupunta sa korte. Ang pangungutya ni Marie ay talagang nagpagalit kay Nakgu. Muli siyang umarte, namumula ang mga mata na parang malapit ng umiyak. Kinuha niya ang isang larawan mula sa file at inakusahan siya ng pangangalo niya. Hindi siya nagsalita at kinuha na lang ang litrato. Lumabas na ito pala ay eksena kung saan kumain siya kasama ang isang lalaking reporter.
Walang kapintasan ang pag-arte ni Nakgo. Nagpakitang nasasaktan siya at tinanong kung sino ang lalaki sa larawan. Nagulat siya at tinanong kung nagsiselos ba ito. Nagpatuloy siya sa pag-arte at pinilit siyang umamin na may karelasyon siya. Sabay, sinisi niya ito sa kawalan ng respeto sa kanya dahil sa mga ginawa niya. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang drama kasama niya. Direkta niyang tinanong kung ano ang gusto niyang gawin. Hinampas niya ang mesa at idineklara na ayaw na niyang magdiborsyo. Sinabi niyang mamumuhay silang magkasama hanggang kamatayan. Pagkatapos sabihin yon, humiga siya sa sofa. Naisip niya na hindi maganda ang sitwasyong ito. Nagbabalak siyang baliktarin ang sitwasyon. Lahat ng ito ay sa gabay ng kanyang abogado. Sinuhulan niya ang reporter noon para lihim na kunan ng litrato si Miri. Agad ding humingi ng payo si Miri sa kanyang abogado para sa diborsyo. Sinabi ng abogado na sinusubukan siyang i-frame ng kanyang asawa. Pagkakatipo ng sapat na ebidensya, magfa-file siya ng diborsyo. Kung hindi niya matiis at siya ang unang humingi ng diborsyo, mahuhulog siya sa bitag nito. Lumabas si Miri at nakita na hinati ni Nakgo ang bahay sa kalahati. Nagbanta siya na ang sinumang tumawid sa linya ay haharap sa mga konsekwensya. Hindi ito pinaniwalaan ni Miri. Sinadya niyang tumapak sa linya at patuloy na inilipat ang kanyang mga paa sa kaliwat kanan. Hindi rin siya nagpatalo. Isa sa mga paa niya ay tumapak sa paa ni Miri. Napasigaw siya sa sakit. Masayang tumawa si Nakgo pero hindi siya sumuko. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagsipa sa binti nito. Bumagsak siya sa gitna ng linya. Balak niyang tapakan siya pero mabilis itong gumulong para iwasan ang sipa. Umuwi siya na may intensyon na palayasin siya kaya nagsimula silang dalawa ng giyera. Gayunpaman, para sa kanya, magandang pagkakataon din ito. Pagkatapos ay sinadya niyang ilipat pasulong ang gitna ng linya. Naramdaman niya na napaka-childish niya. Tiyak na gagawin niya siyang hindi makatiis at umalis muna. Sa oras na ito, nakahiga si Nakgo sa sahig at sinabihan si Miri na tapakan siya, isang kakaibang kahilingan na hindi pa nakikita ni Miri. Tapos naisip niya ang magandang ideya. Tiningnan niya ang tropeo at mumiti ng may kahulugan. Nang hindi masyadong nagsasalita, inihagis niya ang tropeo sa kanya. Nang makita ang tropeo na lumilipad sa kanya, sumigaw siya at hinuli ito. Nakita ang mapanghamak niyang mukha, galit niyang inihagis ang ibang mga tropeo. Galit niyang kinuha ang tropeo at ibinalik ito. Sa kasamaang palad, tumama ang tropeo sa ulo niya. Hindi lang siya nasaktan, dumudugo rin siya. Galit na sumugod si Miri at sinakal si Nakgo, kaya nagbuno silang dalawa. Nang pareho silang namumula na hindi na makatiis, biglang tumunog ang doorbell. Nakataka si Nakgo sa pagkakahawak ni Miri at tumakbong buksan ang pinto. Lumabas na ang taong nakatayo sa labas ng pinto ay si Goyon. Masayang tumalon siya at niyakap si Nakgo. Ibinenta pala ni Nakgo ang kalahati ng bahay na ito kay Goyon kaya may karapatan siyang manirahan dito. Labis na nalungkot at naguluhan si Miri. Mahinahon na sinabi ni Goyon na nandito siya para protektahan ang kanyang kasintahan. Sinabihan pa niya ang tatlo na mahalin ang isa't isa. Matapos sabihin yon, masayang pumalakpak siya. Nainip si Miri at ayaw nang magsalita pa, kaya bumalik na siya sa kanyang silid. Sinimulan niyang pag-isipan kung aalisin ba niya ang dalawa o hindi. Sa gabi, pumasok si Nakgo sa silid ni Miri para maghanap ng mga papeles at natuklasan ang plano ni Miri. Mabuti na lang at naagapan niya ito. Nagsimulang magtalo ng malakas ang dalawa at nagising si Goyon. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Napatigil ang lahat at nagkatinginan, ramdam ang pagkabalisa. Nang pumunta sila para tingnan, nalaman nilang bumalik na pala ang anak nilang nag-aral sa ibang bansa. Tinanong ni Goyon kung sino ang nasa labas, pero natakot si Nakgo at mabilis na tinakpan ang bibig niya. Agad ding inalis ni Marie ang linya ng paghahati sa sahig at itinago ang plano ng labanan. Nakulong si Goyon sa balkonahe. Samantala, nagkunwaring masaya sina Nakgo at Marie sa harap ng kanilang anak. Pero sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa balkonahe. Sinadya ni Marie na itaas ang boses para magtaka kung bakit pangit ang soundproofing sa itaas. Sadya ring nilakasan ni Nakgo ang boses para hindi marinig si Goyon. Pero nagsimulang magbilang si Goyon at malapit nang basagin ang salamin. Nagtataka, lumapit si Suji at binuksan ang kurtina ng balkonahe. Tinitigan niya si Goyon at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga magulang. Agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Hinawakan ni Suji ang buhok ni Goyon at hinila ito ng malakas. Si Suji ay palaging kanang kamay ng kanyang ina. Tila hindi sang-ayon sina Marie at Nakgo sa aksyon, pero lihim na hinikayat ni Marie ang anak na maging mapuwersa. Gayunpaman, hindi sumuko si Goyon. Hinawakan din niya ang buhok ni Suji. Patuloy silang naghilahan ng buhok ng isa't isa. Pagkatapos silang paghiwalayin, hawak pa rin ni Suji ang dakot ng buhok ni Goyon. Nang makita ni Goyon ang dami ng buhok, nagalit siya at gustong lumaban muli pero pinigilan siya ni Nakgo. Sinabi niya na bata pa ang kanyang anak. Galit si Goyon at gustong tumawag ng pulis pero hindi natakot si Suji. Dahil 15 anyos pa lang si Suji, wala siyang problema sa batas. Nagmura si Goyon sa galit. Sinabihan ni Nakgo si Goyon na tumigil sa pagsasalita. Galit niyang tinanong kung galit ba ito sa kanya. Para hindi lalo magalit si Goyon, pinayuhan ni Nakgo ang anak na humingi ng tawad sa kanya. Umiyak din si Suji at sinisisi ang kanyang ama dahil pinapagsorry siya sa estrangherong babae. Pinagalitan din ni Marie si Nakgo dahil doon. Ipinakita ni Goyon na hindi niya gusto si Suji, pero nag-alala si Nakgo at gustong tingnan ang kalagayan ng anak. Sa gayon, natulog ng magkakasama ang pamilya ng tatlo. Sa gitna ng gabi, bumangon si Suji mula sa kama. Hindi sinasadyang yakap ni Marie si Nakgo.
Likas ding niyakap ni Nakgo si Marie pabalik. Kinabukasan, nagising si Marie sa tawag ng kanyang ina. Sabay nito, nakita niya si Nakgo na nakahiga sa kama. Nagkatinginan ang dalawa at sumigaw sa takot. Nang lumabas si Marie at nakita si Goyon, sinadya niyang ayusin ang kanyang damit. Sa oras na yon, dumating ang tunay na ina at biyenan ni Marie. Pagdating nila, agad nilang kinonfrontang si Nakgo dahil sa pangangalo niya. Nakita ni Goyon ang eksena at nagtanong bakit ganoon tratuhin nila ang kanyang nobyo. Tinanong din niya kung sila ba ang may sala sa pagkakalbo nito. Pagkatapos, naunawaan din ni Goyon ang pagkakakilanlan ng dalawang matandang babae. Galit na galit ang ina ni Nakgo. Nang makitang kumalma na ang kanyang ina, naglakas loob siyang sabihin hindi na niya kayang ituloy ang kasal. Agad siyang pinalo ng ina sa ulo pero sumigaw lang siya na kung hindi dahil kay Goyon, mamamatay siya. Lumuhod pa siya at humingi ng tawad sa ina ni Marie. Sinabi niyang hindi na niya kayang mahalin ang anak nito. Pagkatapos niyang magsalita, muli siyang pinalo ng kanyang tunay na ina. Galit niyang tinanong ang dalawang ina kung paano siya mabubuhay kasama ang ex-wife at girlfriend sa isang bubong. Sa pagkakataong ito, binuhusan siya ng tubig sa mukha ng kanyang biyenan. Pagkatapos noon, kumalma sila at nag-usap. Gusto pa rin ni Marie na bumalik ang dalawang ina at iginiit na sila ng asawa niya ang mag-ayos nito. Pero nagmungkahi si Nakgo ng botohan. Mukhang sumang-ayon ang lahat sa ideya, kaya isa-isa silang kinumbinsi ni Nakgo. Una ang kanyang tunay na ina. Sinabi niya na ang bawat ina sa mundong ito ay nagmamahal sa kanyang anak. Umarte pa siyang parang bata para humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos, kinausap ni Nakgo ang ina ni Marie. Ginamit niya ang dahilan na nanghiram ng pera ang ina ni Marie sa kanya para makakuha ng kakampi. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Goyon kay Suji na tumayo sa kanyang panig. Inisip ni Suji kung anong benepisyo ang makukuha niya kapag nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ipinakita ni Goyon ang isang piraso ng papel para bantaan si Suji. Pagkatapos, nagharap sina Goyon at Marie sa isa't isa. Sinabi ni Goyon na kung hindi na sila nagmamahalan, dapat na silang magbitaw. Subalit, ang sumunod na sinabi ni Marie ay nagpatakot kay Goyon. Sinabi ni Marie na para sa kanya, ang diborsyo ang pinakamadaling sagot, hindi ang tamang sagot. Pagkatapos ay lumapit si Marie kay Goyon, yumuko at tinanong kung ililibing siya kasama ni Nakgo kung siya'y mamatay. Bagamat hindi naintindihan ni Goyon ang ibig sabihin nito, mukhang natakot siya. Sa huli, inihayag ni Suji ang mga resulta sa ngalan ng lahat. Sa puntong ito, 3 tao ang sumang-ayon sa diborsyo at 2 ang tutol dito. Nang malapit nang ipahayag ang boto ng huling tao, biglang tumayo si Goyon at inakusahan si Suji na hindi nag-aral sa ibang bansa. Nataranta si Suji at nilunok ang ebidensya. Lumabas na sa Jeju lang pala nag-aral si Suji. Pagkatapos, hindi sinasadyang nabanggit ng ina ni Marie na nangutang siya, kaya lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya, pareho ang mga ina ay pumayag sa diborsyo dahil sa tingin nila ay masyadong magulo na. Maging si Suji ay pumayag na rin sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nagpa siya si Goyon na umalis. Natuklasan ni Marie na isinulat ni Goyon sa balota na hindi siya sumasang-ayon. Tumakbo si Marie kay Goyon at hinabol din ni Nakgo si Goyon. Gayunman, hinarang ni Marie ang daan ni Nakgo kaya ginamit niya ang kanyang lakas para itulak siya palayo para habulin ang kanyang kasintahan. Bumagsak si Marie sa lupa at nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Sa oras na yon, nagsimulang umulan. Naalala ni Marie ang gabing iyon nang siya ay naaksidente. Talagang kailangan niya si Nakgo para dalhin siya sa ospital, pero noon, masaya ito kasama ang kanyang kasintahan. Noong araw na yon, nahulog din siya sa ulan tulad ngayon. Pagkatapos ay masakit siyang sumailalim sa operasyon mag-isa sa ospital. Sa huli, nakunan siya. Bumalik sa kasalukuyan, bumalik si Nakgo at sinisi si Marie. Inakala niya na may sinabi si Marie kay Goyon na nagpahiwalay sa kanila. Nawala si Goyon kay Nakgo at nawalan siya ng katwiran. Binalaan pa niya si Marie na kung hindi babalik si Goyon sa kanya, hindi niya ito hahayaang mabuhay. Sumagot din siya ng mabibigat na salita. Sinabi niya na siguro kapag namatay ang isa sa kanila, matatapos ang lahat. Mula noon, tila nawalan na ng liwanag ang mga mata ni Marie. Pagkatapos, nagpunta si Marie sa manghuhula mag-isa at tinanong kung pinatay ng aktres ang asawa. Sa pagkakataong ito, may nakita rin siyang hindi niya dapat nakita. Ito ang dilaw na raincoat na hinahanap ng mga pulis. Naayos na ang kotse ni Marie. Sinabi ng mekaniko na may nahulog na tornilyo sa kotse. Kung wala ito, mabibigo ang preno at magkakaroon ng aksidente. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng manghuhula. Ang kotse ay may maraming bahagi. Kung isa o dalawang maliliit na parte ang nawawala, maaaring magdulot ng malubhang aksidente. Samantala, tinawagan ni Nakgo si Goyon pero hindi sumasagot kaya inihagis niya ang telepono sa galit. Pero bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang abogado. Nagmadali siyang lumabas para sagutin ang tawag. Ibinalik ni Marie ang raincoat ng manghuhula. Nang malapit na siyang hawakan ang kotse, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulisya. Natagpuan ng pulisya ang website ng Dead Note. Pinaghihinalaan siya ng pulisya na may kaugnayan sa taong sumusumpa kay Nakgo. Kasabay nito, pinaghihinalaan din niya na may kaugnayan siya sa babaeng artista. Natakot si Marie at nagulat sa mga tanong ng pulis. Kinunan din ng abogado ni Nakgo ng litrato si Marie na pumupunta sa istasyon ng pulisya. Agad siyang pumunta doon para alamin ang sitwasyon. Pagkatapos, nagulat si Nakgo sa istasyon ng radyo na may mahalagang balita. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bumalik na ang kotse na matagal nang nawawala. Tapos ay nakatanggap din siya ng tawag mula sa istasyon ng TV. Ang suspect ay isang taong nakasuot ng dilaw na raincoat.
Ang pangalan ng taong ito ay lumitaw din sa website ng Dead Note. Umuwi si Marie at agad na binura ang post sa website ng Dead Note. Umuwi si Nakgo at natuklasan niya ang dilaw na raincoat. Sa pag-iisip ng mga pangyayari, nagsimula siyang maghinalang si Marie ang may gawa. Nang makitang nahuli siya, agad niyang sinunggaban ang raincoat pero itinulak siya nito sa balkonahe at isinara ang pinto. Agad siyang tumawag sa pulis. Nagpanik si Marie at sinira ang salamin na pinto gamit ang binoculars. Natakot si Nakgo hanggang hindi makakilos. Umatras siya at nabitiwan ang tropeo sa sahig. Pinulot niya ito at hinabol siya. Habang nahihirapan si Nakgo, binugbog siya ni Marie hanggang mawalan ng malay. Nabahiran ng dugo ang tropeo, ngunit tuloy pa rin ang tawag sa pulisya. Nag-isip si Marie kung paano lulutasin ang problemang ito. Lahat ng nangyari ay nakita ni Goyon na nakatayo sa kabilang gusali. Napansin din ni Marie na nakatingin sa kanya si Goyon. Mukhang takot na takot at nagpanik si Goyon. Nag-aalala si Marie sa susunod na gagawin ni Goyon. Nagkataon na aksidenteng napatay din ni Jinai ang kanyang asawa. Matalik na magkaibigan sina Marie at Jinai, kaya sama-sama nilang hinarap ang mahirap na sitwasyon. Tinawagan ng dalawa si Hiso para tumulong sa pagdadala ng bangkay sa propeta para sa tulong. Nang buksan ng propeta ang trunk, ang lumitaw ay ang bangkay ng asawa ni Jinai. Kinaumagahan, dumating ang ambulansya sa bahay ni Marie. Dinala ng mga tauhan ang isang katawan na natatakpan ng puting tela. Biglang bumaba ang puting tela at inihayag ang mukha ni Nakgo. Nagulat ang lahat at sumigaw, pero lihim na hinila ni Nakgo ang tela para takpan ang kanyang mukha, ngunit agad siyang pinigilan ng mga tauhan ng ambulansya. Lumabas na sobrang nahihiya siya kaya gusto na lang niyang mamatay. Sa wakas, dinala siya sa ospital. Samantala, pinag-uusapan ng propeta at ng lahat kung saan ililibing ang bangkay. Sa oras na ito, sumigaw si Nakgo na sumasakit ang ulo niya, nahihilo at naduduwal, pero sabi ng doktor banayad lang ang concussion niya at magiging okay rin siya. Dumating din ang mga pulis. Naramdaman niyang lubos siyang napagkamalan. Kung siya ang umatake kay Marie, hindi sana siya tatawag ng pulis. Sinabi ng pulis na banayad lang ang concussion niya. Gayunpaman, sa eksena ay natagpuan nila ang maraming dugo ng kanyang asawa. Nag-isip sandali si Nakgo. Inakala niya na dahil ito sa paglalakad ni Marie nang nakapaa sa basag na salamin. Ngumisi ang dalawang pulis. Hindi sila naniniwala na may taong ganoon katanga. Sinabi ni Nakgo na tanungin nila si Marie para malaman nila, pero sabi ng pulis na nawawala si Marie at hindi alam kung buhay pa habang siya ay maayos dito. Sinabi ni Nakgo na tingnan nila ang CCTV, pero sabi ng pulis nakita lang nila silang dalawang pumasok, hindi si Marie na umalis. Naisip ni Nakgo na kung patuloy siyang magsasalita, baka maging suspect siya sa pagpatay sa asawa, kaya nagkunwari siyang nasasaktan. Sa panahong ito, hinanap din siya ng kanyang ina. Nang makita niyang nakabalot sa bendahe ang ulo nito, nag-alala siyang may problema sa pag-isip ang kanyang anak. Tinanong pa niya kung naalala niya ang kanyang pangalan. Nagkunwaring tanga si Nakgo, kaya lalo pang natakot ang kanyang ina. Nang malaman niyang nagbibiro lang ito, nakaramdam ng ginhawa ang kanyang ina. Samantala, si Miri at ang kanyang matalik na kaibigan ay naghahanap ng lugar para itapon ang bangkay. Sa daan, kailangan ni Jin ay pumunta sa banyo, kaya huminto si Miri sa gilid ng kalsada. Habang umihi sila, may dumaan na pulis na nakakita sa kanila, kaya napilitang magpigil at umalis. Pero napansin nilang may ingay pa rin sa trunk, kaya hinampas ni Hiso ng pala ang lalaki. Pagkatapos ay mabilis silang umalis. Hinabol sila ng kotse ng pulis. Sa oras na ito, pinapakain ng ina si Nakgo. Pero hindi na intindihan ni Nakgo ang pag-aalala ng kanyang ina. Umiling siya at tumangging kumain. Pinilit pa rin ng kanyang ina na pakainin siya. Pagkatapos ay binanggit din niya ang bagay tungkol kay Goyon. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya si Goyon, dapat silang dalawa ang magsama. Pero bigla na lang umiyak si Nakgo. Sinabi niya na nawawala na si Goyon. Sa oras na yon, nagtatago ang grupo ni Miri sa gilid ng daan. Mabuti na lang at nakataka sila sa mga pulis. Nakatanggap din si Miri ng tawag mula kay Nakgo, pero tinawag niya si Goyon. Lumabas na hawak pala ni Miri ang telepono ni Goyon. Hindi nag-atubili si Miri at agad binaba ang tawag. Tumakbo si Nakgo sa bahay ni Goyon at hinanap siya sa lahat ng sulok pero wala. Sa kawalan ng pag-asa, naalala niya ang sinabi ni Goyon sa kanya. Napag-alaman na pinagbantaan pala si Goyon ni Miri kaya nakipaghiwalay siya kay Nakgo. Sa oras na yon, nakita ni Nakgo ang kahina-hinalang dugo sa kortina. Hinala niya na may kinalaman ang asawa niya sa pagkawala ng kasintahan. Tapos nakatanggap siya ng text na nagsasabing ginamit ni Miri ang kanyang credit card. Iwinagayway ni Miri ang kanyang kamay sa kamera na tila sinusubukang akitin si Nakgo. Ang pagkawala ni Goyon ay talagang may kaugnayan kay Miri. Itinaas din niya ang telepono ni Goyon sa langit para makakuha ng mas malakas na signal. Pagkatapos ay agad niya itong pinatay. Sa oras na ito, sinusubukan ni Nakgo na hanapin ang telepono ni Goyon pero nakakuha lang siya ng pangkalahatang lokasyon nito. Sobrang namimiss ni Nakgo ang kanyang mahal kaya tumingin siya sa bahay nito sa kabilang dako. Sa pamamagitan ng binoculars, tila nakita niya ang masasayang sandali nilang dalawa. Pero ngayon, ang natitira na lang ay isang puwang sa kanyang puso. Sa pag-isip nito, hindi napigilan ng gunggong na ito na umiyak. Bigla, may naalala siyang mahalagang bagay. Nakita lang ng pulis si Miri na umaakyat sa surveillance camera, hindi bumababa, kaya hinala niya tumakas ito sa bubong. Sinubukan niya ito at hinulaan na tumakas si Miri sa katabing gusali. Sinisi niya ang mga pulis dahil hindi sila naging maingat. Hiniling pa niya sa kanila na magpadala ng wanted notice para kay Miri. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng mga pulis.
Sinabi niya na dapat ito'y ulat ng nawawalang tao, pero iginiit ni Nakgo na may ginawang masama ang asawa niya kaya tumakas. Pero sa paningin ng mga pulis, maliit na bagay lang ito. Bigla, napansin ni Nakgo na ang lokasyon ng telepono ni Go-eun ay kapareho ng kay Miri. Siya ang nagmamaneho ng kotse na hinarap ni Miri. Bigla na lang, may matandang lalaki na nahulog sa harap ng kotse niya, kaya napilitang prenuhin. Makikipagtalo sana si Nakgo sa matanda nang dumating ang maraming thugs mula sa kabila. Lumabas na ang matanda pala ay pinuno ng isang gang. Haharapin na sana siya ng ilang kasamahan nito, pero mabuti na lang, inamin ng pinuno na nahulog siya ng mag-isa. Agad na natuwa si Nakgo na nakatakas siya sa delikadong sitwasyon. Patuloy siyang yumuyuko para humingi ng tawad sa mga gangster. Pagkatapos ay nakaramdam din siya ng kakaiba nang tingnan niya ang kotse niya. Nagtataka siya kung bakit napakabagal ng preno. Pagkatapos ay pumunta siya sa supermarket para tanungin ang lahat kung nakita nila si Miri. Sa wakas, napakaswerte niya na nakuha ang listahan ng pamimili nito. Tumingala siya at nakakita ng surveillance camera. Sa oras na yon, naghuhukay ng butas ang grupo ni Miri para ilibing ang bangkay. Ang tatlong babae, na karaniwang hindi masyadong nagtatrabaho, ay agad na nanghina sa pagod. Humiga sila para magpahinga. Nakita ni Nakgo ang lahat ng ito. Akala niya si Go-eun ang ililibing, kaya tumakas siya papunta sa kotse at binuksan ang trunk. Biglang tinakpan ng madugong kamay ang kanyang bibig. Narinig ng grupo ni Miri ang ingay at nagsuspetsang tumingin sa kotse. Hindi pa patay ang lalaki sa trunk. Sinabi niya kay Nakgo na huwag umingay. Hindi pa nakita ni Nakgo ang kanyang kasintahan, pero hindi niya kayang iwanan ang lalaki sa trunk. Pero ayaw umalis ng lalaki. Sa oras na yon, tapos na maghukay ng butas ang tatlong babae, pero gusto pa ni Miri ng isa pa. Nagtataka si Jin ay kung bakit. Sinabi lang ni Miri na malapit nang dumating ang may-ari ng libingan. Sinabi ni Hiso na gusto rin niyang maghukay ng butas. Tila gusto ng tatlong babae na ilibing ang kanilang mga asawa. Samantala, sinubukan pa rin ni Nakgo na iligtas ang lalaki. Gayunman, kinagat siya ng kabilang partido. Sumigaw siya sa sakit at mabilis na tumakas. Sumugod si Miri at ang kanyang dalawang kaibigan at dinala ang lalaki palabas ng trunk, ngunit biglang nagising ito at lumuhod para magmakaawa. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Gayunman, sa huli ay nahuli pa rin siya. Ganoon na lang, inilibing siya sa lupa na nakalantad lamang ang kanyang ulo. Nagmakaawa ang lalaki sa kanyang asawa na patawarin siya. Sa mga tambo, naitala ni Nakgo ang nakakikilabot na eksena. Balak niyang ipadala ang ebidensya sa istasyon ng pulisya, ngunit walang signal. Sinadya pala ni Marie na buksan ang lokasyon sa telepono ni Go-eun, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin lumitaw si Nakgyu, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Habang nahukay na ang butas para sa kanya, natuklasan nila ang isang liwanag mula sa malayo, kaya pinatay nila lahat ng kanilang mga ilaw sa takot. Sa sandaling iyon, bigla namang inatake ni Nakgyu si Marie. Gayunpaman, sinipa siya ng kaibigan ni Marie at nahulog sa hukay. Ang may-ari ng liwanag na ito ay ang asawa ni Hiso. Niyayakap niya si Hiso nang itulak din siya ni Marie at Jin sa butas. Pinag-iisipan nila kung sino ang unang ililibing. Sa sandaling yon, biglang may dumating na konvoy. Dali-dali silang naghanap ng lugar na mapagtataguan. Lumabas na ito ang pinuno ng gang kanina. Dumating siya rito dahil niloko siya ng kaibigan ng asawa ni Jin kaya nailigtas si Nakgyu sa mapanganib na sitwasyon. Mabilis siyang umalis ng tahimik. Samantala, nadiskubre rin ng matanda na nagtatago si Marie sa mga tambo. Agad na tumakbo ang grupo ni Marie patungo sa villa ni Hiso. Pagpasok nila sa silid, nagulat sila nang makita nila ang isang lalaki na may hawak na baril at itinutok ito sa kanila. Nagsimulang mag-away ang dalawang panig para sa baril. Biglang bumukas ang ilaw at may tumunog na putok ng baril. Nakita ni Nakgyu na nagtatago sa tabi ng bintana, ang tagpong ito at labis na natakot. Bumagsak siya sa sahig at tinakpan ang kanyang bibig para hindi makaingay. Kasabay nito, narinig din ng mga gangster sa labas ang mga putok ng baril, kaya sabay silang tumakas. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang asawa ni Jin na makatakas. Natakot din si Nakgyu at tumakas din siya. Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang sirena ng pulisya sa labas ng bahay. Tumingin sa labas ang grupo ni Marie at labis silang natakot. Nalaman na tumawag pala ng pulis si Nakgyu. Kinuha pa niya ang mikropono ng kotse ng pulis para magsalita. Nainis ang mga pulis at kinuha ang mikropono. Inilarawan ni Nakgyu ang eksena at hiniling sa mga pulis na ilabas ang kanilang mga baril. Inakusahan niya ang mga tao sa loob ng bahay na mga mabangis na kriminal, kaya binalaan niya silang mag-ingat. Gayunman, nang harapin ang pagtatanong ng pulisya, si Marie at ang kanyang dalawang kaibigan ay kumilos lamang na walang kasalanan. Agad na pumasok sa bahay si Nakgyu para hanapin ang bangkay. Pagkatapos ay ginaya niya ang sitwasyong nakita niya mula sa bintana. Matalino na nagkunwaring tinanong ni Jin si Marie kung nakalimutan ng asawa na uminom muli ng gamot. Gayunman, iginiit pa rin ni Nakgyu na may pinatay sila. Sa oras na yon, dumating ang asawa ni Hiso. Nagulat si Nakgyu at tinanong bakit hindi pa patay, kaya umalis na ang mga pulis. Lihim nilang inisip na may problema talaga ang taong ito. Gayunpaman, hindi sumuko si Nakgyu. Hinabol niya ang kotse ng pulis para isumbong si Marie habang nakangiti lang si Marie at ang iba. Naisip ni Nakgyu na baka nakatago si Go-eun sa bahay, kaya kusang dinala niya ang asawa ni Jin sa loob. Tuwing may pagkakataon, lihim na hinanap ni Nakgyu si Go-eun sa bawat silid, pero hindi niya inasahan na makikita siya ng asawa ni Hiso, kaya umalis siya sa kahihiyan. Sa oras ng hapunan, gusto ni Nakgyu tumawag kay Go-eun pero wala palang signal. Nag-aalala siya dahil hindi niya ito matawagan.
Tinitigan siya ni Marie ng matalim. Natakot siya at bigla niyang inilayo ang kanyang telepono. Tiningnan ni Nakgu ang pagkain sa kanyang mangkok at hindi niya kayang kainin ito. Muntik na siyang mamatay dahil sa seafood porridge na niluto ni Marie. Nang gabi habang tulog ang lahat, may narinig si Marie sa itaas. Lumabas na hinahanap pa rin pala ni Nakgu si Goyon. Samantala, akala ni Marie ay may daga sa itaas, kaya umakyat siya. Nang magkita ang dalawa, pareho silang nagulat. Itinaas ni Nakgu ang kanyang baril at itinutok ito kay Marie. Sinabi rin niya na lehitimong pagtatanggol sa sarili ito. Marami siyang ebidensya na gusto siyang saktan ni Marie. Pero hindi natakot si Marie. Hinawakan niya ang baril at sinabihan si Nakgu na barilin siya. Ibinaba ni Nakgu ang baril at sinabing palalayain niya si Marie kung sasabihin nito kung nasaan si Goyon. Pero nang makita ni Nakgu ang galit na mga mata ni Marie, agad niyang tinanong kung pinatay niya si Goyon. Tinanong ni Marie si Nakgu kung totoo nga ba ito. Nang makitang nawalan siya ng pasensya, sinamantala niya ang pagkakataon para kunin ang baril mula sa kamay nito. Idiniin niya ito sa pader. Subalit, itinulak niya ito pababa kaya dumugo ang bibig niya. Lumabas na hindi pala siya walang kakayahang labanan siya, palagi lang siyang sumusuko sa kanya noon. Pero hindi siya isang taong madaling matalo. Iginiit niya na kung gusto niyang patayin siya, matagal na niyang nagawa iyon. May pagkakataon siyang patay nito nang habulin niya sa kotse, nang natutulog sa ospital, at nang binugbog niya sa bahay. Naging curious si Nakgu tungkol doon. Sinabi ni Marie na tinutupad pa rin niya ang kanilang panata sa kasal na magsasama sila hanggang kamatayan. Napagtanto ni Nakgu na mahal pa rin siya ni Marie, kaya hindi siya bumitaw. Gayunpaman, sinabi niya ng diretsyo na kahit mamatay siya, hindi na niya kayang makasama pa ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, nadurog ang puso niya at umiyak. Gusto niyang lumapit sa kanya, pero itinaas niya ang baril para pigilan siyang lumapit. Nakakagulat na talagang nagpaputok siya. Siyempre, walang bala ang baril. Kahit hindi siya namatay, parang tumigil ang tibok ng puso niya. Ang huling pag-asa niya para sa lalaking ito ay naglaho na rin. Kinabukasan, hindi na mahanap ng dalawang matalik niyang kaibigan si Marie. Tapos bigla na lang lumitaw si Marie na may hawak na bulaklak at maningning ng ngiti. Nalaman nila na nakatagpo pala siya ng manghuhula na dalubhasa sa paghihiganti para sa kababaihan. Sa oras na ito, nang makatanggap ng balita mula kay Goyon, agad siyang umalis para hanapin siya. Ang kotse na naapektuhan ni Marie ay tuluyan ng naaksidente. Gayunpaman, ligtas si Nakgu at nakarating pa rin siya sa kanyang destinasyon. Nabigo ang plano ni Marie. Gayunpaman, malapit nang masangkot si Nakgu sa isa pang plano ni Marie. Sinuri ni Nakgu ang lokasyon at napagtanto na malapit na siya kay Goyon. Siyempre, nasa kamay ni Marie ang telepono ni Goyon. Kakaiba, biglang dumating din si Goyon sa lugar na ito. Papalapit siya sa grupo ni Marie. Nagbebenta ang manghuhula ng dilaw na raincoat kay Goyon. Ipinaalala niya na hindi makatawid si Goyon sa tulay dahil may karatulan ng konstruksyon doon. Ang plano ni Marie at ng manghuhula ay malapit nang magsimula. Sa oras na ito, nakarating na si Nakgu sa itinalagang lugar. Nakakita siya ng tao sa harap ng tulay at inakala niyang si Goyon ito. Hindi niya alam na si Marie pala yon. Nang tumawid siya sa tulay, muntik na siyang madulas at mahulog sa bahagi ng tulay na walang mga tabla. Sa pagkakataong ito, ang taong nagtanggal ng dilaw na raincoat ay si Marie. Doon lang napagtanto ni Nakgu na hawak pala ni Marie ang telepono ni Goyon. Sinadya pala ni Marie na iligaw siya. Hindi inasahan ni Marie na ganoon kadali siyang mahulog sa bitad. Napagtanto rin niya na handa palang isapanganib ni Nakgu ang buhay para kay Goyon. Sinabi pa ni Nakgu na kahit isakripisyo niya ang buhay para kay Goyon, hindi siya magsisisi. Iyon ang tunay na pag-ibig. Pero hindi matiis ni Marie na pakinggan ito dahil noon, natukso rin siya ng ganitong mga salita. Desperadong tinanong ni Marie kung kailangan ba talaga nilang magdiborsyo. Inisip ni Nakgu na tama siya. Akala niya simple at madali lang ang diborsyo ng ibang tao. Bakit kailangan ni Marie na pahirapan silang dalawa ng ganito? Sa totoo lang, may dahilan si Marie para hindi magdiborsyo dahil sa mundo niya, ang diborsyo ay kamatayan. Desidido siyang hindi magdiborsyo dahil natatakot siyang baka patayin niya ito. Iginiit pa rin ni Nakgu na magdiborsyo sila. Hindi masyadong nagsalita si Marie. Lumapit lang siya ng dahan-dahan sa kanya. Natakot si Nakgu at umurong palayo. Bigla siyang natapakan ang bahagi ng tulay na walang tabla at nahulog. Mabuti na lang at nakahawak siya sa tabla. Sa takot, nangako siyang hindi na babanggitin ang diborsyo at nagmakaawa kay Marie na iligtas siya. Tiningnan niya ito ng malalaking mata na puno ng luha. Hindi siya sigurado kung gusto niyang iligtas ito o hindi. Iniabot niya ang kanyang kamay. Gayunpaman, nahulog pa rin siya sa ilog. Nakatayo si Goyon sa dulo ng tulay at nasaksihan ang pangyayari. Nataranta siya at tumawag sa pulisya. Samantala, agad sumakay sina Marie at ang prophetess sa motorsiklo at umalis. Sinira nila lahat ng ebidensya ng krimen. Pinaalalahanan ng prophetess si Marie na maghanda para sa investigasyon ng pulisya. Hindi sila dapat matakot. Pagkatapos niyang magsalita, tumawag ang pulisya para ibalita ang pagkamatay ni Nakgu. Naglunsad sila ng operasyon para sa paghahanap at pagsagip malapit sa tulay kung saan naganap ang insidente. Gayunpaman, kinailangang itigil ang operasyon dahil sa kawalan ng pag-unlad. Kumalat din sa social media ang mga chismis tungkol sa kaso ng pagpatay. Dahil dito, ipinatawag si Marie sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Tinanong siya ng mga pulis tungkol sa kanyang alibi. Sumagot si Marie na kasama niya ang dalawang matalik niyang kaibigan ng oras na yon. Sa oras na yon, iniulat ng balita sa TV ang aksidente ni Nakgu.
May isang saksi na nagsabing may taong nakasuot ng dilaw na raincoat ang nagtulak kay Nakgo. Natukoy na ang insidente ay isang pagpatay. Nakilala ni Marie ang saksing ito bilang si Goyon. Pagkalabas ng impormasyon, sunod-sunod na tawag ng pagtuligsa ang dumating. Nakita sa buong bansa ang mga taong nakasuot ng dilaw na raincoat. Lumabas na namigay pala ng libreng dilaw na raincoat ang The Prophetess para guluhin ang investigasyon. Tumawag din si Marie para pasalamatan ang dalawang kaibigan sa pagbibigay ng alibi. Sa oras na yon, nakarating na siya sa bahay ni Goyon. Nang makita ni Goyon si Marie, agad niyang isinara ang pinto, ngunit hinarang ni Marie ang pinto at pumasok sa loob. Pinigilan muna ni Goyon si Marie na magsalita dahil may sasabihin muna siya. Sinabi ni Goyon na may nakita siya. Hindi natakot si Marie at tinanong kung ano ang nakita niya. Sumagot si Goyon na nakita niya si Marie na gustong patayin si Nakgo. Hinahanap pala ni Goyon ang telepono niya noon kaya hindi sinasadyang nakita si Marie na binugbog si Nakgo gamit ang tasa. Nang matuklasan ni Marie si Goyon, nataranta siya at nabasag ang paso ng bulaklak. Tapos nasugatan ang kanyang kamay at ang dugo niya ay napunta sa kortina. Nang makita ni Nakgo ang dugo, akala niya wala na si Goyon pero hindi natakot si Marie. Dahil maulap noon, hindi malinaw na nakita ni Goyon kung sino ang taong nakasuot ng dilaw na raincoat. Nagtataka si Marie kung bakit naroon si Goyon sa pinangyarihan ng krimen. Lihim pala itong pagkikita nila ni Nakgo. Naramdaman lang ni Marie na wala siyang magawa ng mahinahon na sinabi iyon ni Goyon sa kanya. Sinabi pa ni Goyon na napansin niya na may gumamit ng kanyang Instagram account para mag-post noong araw na yon. Nag-aalala siya na baka mali ang intindi ni Nakgo na siya ang nag-post nito kaya hinanap niya ito. Pagkatapos ay umiyak siya at inakusahan si Marie na gustong saktan sila. Dumating si Marie na may malinaw na layunin. Tumayo siya at lumapit kay Goyon. Tinanong ni Marie si Goyon, anong gagawin ko sa'yo? Labis na natakot si Goyon sa tanong na ito. Nauna rito, sinabi ni Marie na kung mamatay si Nakgo, kailangang ilibing si Goyon kasama niya. Tinanong ni Goyon si Marie kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Tinanong ni Marie kung hindi natutunan ng henerasyon ni Goyon ang mga karakter na Chino. Sa wakas, ipinaliwanag niya kay Goyon na ang ibig sabihin nito ay mamatay kasama ang mga patay. Sumumpa siya na hahayaan niyang magsama silang dalawa. Labis na natakot si Goyon nang marinig niya ito. Nang araw na yon, ipinatawag ng pulisya si Mire sa istasyon. Ipinunto ng pulisya na matapos biglaang mamatay ang asawa ng aktres, ilang beses silang nagkita ni Mire. Hindi may iwasan ang paghinala na may motibo si Mire sa krimen. Binigyang diin din ng pulisya ang mga pagkakatulad sa pagkamatay ng dalawang asawa. Sa eksena ng dalawang kaso, may natagpo ang mga dilaw na raincoat. Sina Mire at ang aktres ay parehong nakalista sa death register ng kanilang mga asawa. Pareho ring miyembro ng fortune telling forum ang kanilang mga asawa. Kaya't hindi maiwasan ng pulisya na maghinala na may nagplano sa pagkamatay ng dalawang asawa. Sinabi rin ng pulisya na may record ng pagpatay ang manghuhula na lalong nagpasuspetsa. Nang umalis si Mire sa istasyon, nakita niyang dinadala rin doon ang manghuhula. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang kaso, nag-livestream si Kwon sa burol ni Nakgyu. Inihayag niya na si Nakgyu ang kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito, umuwi na si Mire at napanood din ang livestream ni Kwon. Lumabas siya nang may pagkasuklam nang hindi napansin ang kahina-hinalang komento sa livestream na nagsasabing, "Mahal din kita, aking Bluebird." Nang mga oras na yon, binuksan ni Mire ang pinto at nakita ang lalaking reporter na dating niyang kasamahan. Sinabi ng reporter na ang anak na babae ni Mire ay binubuli online at ini-isolate sa paaralan. Nag-aalala si Mire para sa kanyang anak, kaya gusto niyang sunduin ito, ngunit napaligiran siya ng mga fans ni Nakgyu at binugbog pa. Matapos ang insidenteng ito, hindi na nakayanan ni Mire ang bigat sa kanyang isipan. Hinayaan pa niya ang reporter na i-record ang kanyang pag-amin tungkol sa lahat. Inamin niya na ang pagkahulog ni Nakgyu sa tulay ay bahagi ng kanyang planong paghihiganti. Ginamit niya ang telepono ni Kwon para akitin siya sa suspension bridge kung saan may butas. Pagkatapos umamin, nagsuot pa si Mire ng dilaw na raincoat papunta sa istasyon ng pulisya. Kusang iniabot niya ang kanyang mga kamay para pusasin ng mga pulis. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig ang mga pulis ng tawag sa telepono. Napag-alaman na nag-iwan pala si Nakgyu ng testamento sa burol. Hawak ng ina ang larawan ng kanyang anak habang umiiyak. Biglang lumapit siya kay Mire. Sinisi niya si Mire sa pagiging walang puso nito. Namatay raw si Nakgyu nang hindi man lang nakaluha. Sa oras na yon, may dumating na hindi inaasahang bisita sa labas. Lumapit siya sa harapan ni Mire. Nagulat siya kaya nabitiwan niya ang larawang hawak niya. Lumabas na hindi pala talaga patay si Nakgyu. Agad na napaiyak si Mire. Ang iyak ni Mire ay nagulat sa ina ni Nakgyu. Natakot siya at umatras, akala niya ay multo ng anak ang bumalik. Yayakapin sana ni Nakgyu ang ina nang bigla siyang sampalin nito. Nang makitang nasasaktan ito, masayang yakap niya ang anak. Sinabi pa niya na hihintayin muna niyang mamatay ang ina bago siya. Matapos pala siyang mahulog sa ilog, sinagip siya ng mga iligal na imigrante. Natuwa siya nang malaman na ipinatawag si Mire sa istasyon ng pulis. Ngunit nang makita niya si Kwon sa TV, namiss niya ito ng sobra kaya umiyak siya. Hanggang nakita niya ang kanyang kalooban, hindi na niya maitatago pa. Lumalala na ang sitwasyon, kaya wala siyang choice kundi bumalik. Tiningnan ni Nakgyu si Mire nang may mapagmataas na ekspresyon. Tinanong niya kung nadismaya ba ito nang makita siyang bumalik ng buhay. Gayunman, lubha siyang nagulat sa sagot nito. Sa totoo lang, umiiyak ito dahil masayang-masaya siyang makitang buhay siya. May gusto rin siyang sabihin sa kanya. Naramdaman niyang hindi siya sanay sa ganitong ugali nito.
Malamig niyang tinanong kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Gumapang ito papunta sa kanya pero patuloy siyang umatras. Tiningnan siya nito ng may pagmamahal at humingi ng diborsyo. Gayunpaman, naramdaman niyang may kakaiba. Sinabi niyang ayaw na niyang magdiborsyo. Itinuro niya ang mukha nito at sinabing muntik na itong maging mamamatay tao. Mabuti na lang, dumating siya sa tamang oras, kaya tangkang pagpatay lang ang nagawa. Kumpiyansa nitong sinabi na wala siyang ebidensya, pero tuso siyang tumawa. Ngayong araw, muling lumabas si Nakgu sa TV. Sinimulan na naman niya ang kanyang makatotohanang pag-arte. Nagkunwari siyang pinipigilan ang kanyang emosyon habang ikinukwento kung paano siya nahulog sa tubig. Sinabi niyang naalala niya ang taong naka-yellow raincoat. Tinanong ng host kung sino ang taong iyon. Mukhang nasasaktan siya at sinabing ayaw niyang direktang banggitin. Kinailangan ng host na baguhin ang tanong. Sa totoo lang, sinusubukan lang niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Napaiyak siya at sinabing hindi niya makalimutan ang mukha na yon. Tumingin siya sa screen at sinabing ang nagtulak sa kanya sa ilog ay ang kanyang asawa. Nagulat ang lahat ng tao sa studio at ang mga nanonood sa TV. Hinawakan ni Mire ang kanyang ulo sa sobrang galit. Umiling siya at itinuro si Nakgu sa TV habang nagmumura. Samantala, inakusahan ni Nakgu si Mire ng tangkang pagpatay. Agad siyang sinubukang tawagan ito. Nagpahinga muna si Nakgu at pumunta sa banyo. Doon lang niya nasagot ang tawag nito. Agad siyang nagsalita ng matalas dito. Sabi niya, hindi maniniwala ang tao sa totoo, kundi sa gusto nilang paniwalaan. Maniniwala sila sa kanya dahil sikat siya. Sabi pa niya, mas dramang kwento ang asawang gustong pumatay kaysa sa boring na katotohanan. Galit na sinabi ni Marie na isisiwalat niya ang katotohanan. Sabi ni Nakgu, sobrang maulap noon kaya walang nakakakita ng malinaw. Sa oras na yon, may kumatok sa pintuan ng banyo. Kakaiba, narinig din ng host ng TV ang pagkatok. Pati ang TV ni Marie ay may tunog ng pagkatok. Nang buksan ni Nakgu ang pinto, nakita niya ang direktong umiiyak. Nalaman na naka-on pa pala ang mikropono ni Nakgu. Wala siyang nagawa kundi sumigaw ng desperado. Siguro nasa mahirap na sitwasyon si Nakgu. Tumingin ang host sa kamera at sinabing narinig ng buong bansa ang totoo kay Nakgu. Sa bahay, natawa si Marie hanggang sumakit ang tiyan sa pangyayaring ito. Kinabukasan, nagtipon ang mga reporter sa ibaba ng apartment building. Hindi na nangahas lumabas si Nakgu. Galit na sinabi ni Go Eun na magpaliwanag siya sa mga reporter. Pero ayaw niyang lumabas dahil lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng text message mula kay Marie. Nakita niya itong may hawak na bagay sa kabilang korte. Tinanong niya ito at nalaman na video evidence iyon ng araw na nasa suspension bridge silang dalawa. Lihim pala na kinunan ng propeta ang video para sa kanya at ipinadala ito sa kanya. Gayunman, inakala ni Nakgu na nagbabanta lang sa kanya si Marie. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa para makipagkita sa kanilang mga abogado. Tinawagan nila ang isa't isa at pinanood ang video ng insidente sa suspension bridge noong araw na yon. Isang kamangha-manghang eksena ang nabuo. Bago pa man makalapit si Marie kay Nakgu, bigla siyang tumakbo papunta sa kanya at sinakal siya. Ang pagkilos na ito ay naglalayong itulak siya sa ilog. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya palayo. Kaya naman natakot siya at umatras na tisod. Dahil dito, nahulog siya sa ilog. Siya ang nagtangkang pumatay. Sinabi ng abogado ni Marie na kung si Nakgu ay nagkasala ng paninirang puri at tangkang pagpatay, mabilanggo siya habang buhay. Labis na natakot si Nakgu nang marinig ito. Agad siyang pumayag na diborsyuhin si Marie, ngunit hindi niya nakalimutang imungkahi na hatiin ang mga ari-arian sa kalahati. Sinabi ni Marie na ang Search and Rescue Police Force ni Nakgu ay may mahigit 50 tauhan. Kung siya'y usigin para sa pag-aaksaya ng resources ng pulisya, dadami ang kanyang kaso, kaya hiningi niya ang lahat ng ari-arian, kasama ang custody ng anak at sustento. Agad na pumayag si Nakgu, pero hiningi ni Marie na sincere siyang humingi ng tawad. Lumuhod si Nakgu at umamin na kasalanan niya ang lahat. Sa wakas, opisyal nang nagdiborsyo sina Marie at Nakgu. Nakitang masaya si Marie, kaya tinanong ni Nakgu kung dapat ba siyang matuwa sa nangyari. Siyempre, hindi makakatawa si Nakgu dahil nawalan siya ng bahay at custody ng mga anak. Tiningnan ni Marie ang kanyang ex-husband ng mahinahon at iniabot ang kanyang kamay. Iminungkahi niya na kung pwede, sabay silang kumain minsan. Pagkatapos, sumakay si Marie at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan sa kotse at nasiyahan sa malaya at masayang buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.